Isang ordinaryong umaga, isang inang mahigit 60 taong gulang ang naghahanda para sa marital graduation, kasama ang kanyang asawa. Sinabi niya ito sa 3 niyang anak. Mahigpit na tinutulan ng panganay na anak na si Eunjo. Naniniwala siyang mas lalo lang itong magiging hindi patas para sa kanyang ina. Buong buhay niya ay naglingkod siya bilang may bahay, paano siya mabubuhay nang bigla na lang umalis sa kanyang asawa. Ngunit pakiramdam ng ina ay hindi ito problema. Kahit maghugas lang ng pinggan ay mabubuhay siya. Basta't hindi na siya makasama pa ang kanyang asawa ay ayos na. Lalo pat napag-usapan na nila ito ng kanyang asawa. Nagpasya silang ibenta ang bahay at hatiin ang ari-arian. Walang pinipili, napakaraming problema ang sinabi niya. Ganap na pinatay ang pag-asa sa kinabukasan ng ina. Ang mga salitang ito ay labis na ikinagalit niya, napagpasyahan niyang hindi na makipagtalo kay Eunjo. Kaya, tumayo siya at umuwi upang kausapin si Eunhee tungkol dito. Kinailangan niyang kausapin ang bawat isa ng hiwalay. Dahil maraming taon na ang nakalipas, matindi ang pag-aaway ng magkapatid. Mula noon, nasira na ang kanilang relasyon. Nalaman ni Eunhee na gustong maghiwalay ng kanyang ina. Hindi siya nag-isip ng malalim tulad ni Eunjo. Sa halip, walang kondisyon niyang sinuportahan ang lahat ng desisyon ng kanyang ina. Ngunit nang marinig niya ito, hindi siya naging masaya. Ang bunsong anak na lalaki, si Jiwoo, ay walang anumang opinyon tungkol dito. Siya ay isang walang tirahan. Hanggang ngayon, nakatira pa rin siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Tungkol sa paghihiwalay ng dalawa, ang pinangangambahan ni Jiwoo ay kung saan siya titira sa hinaharap. Bagamat naamoy ng 3 anak ang paparating na bagyo, hindi nila alam kung paano ito haharapin. Si Eunhee ay isang empleyado sa paglalathala. Napakaabala ng kanyang trabaho. Dati, mayroon siyang nobyo sa loob ng 9 na taon. Ngunit naghiwalay pa rin sila. Ang dahilan ay dahil ang lalaking iyon ay nakikipagrelasyon sa ibang babae sa loob ng 3 taon. Ang isang araw 5 taon na ang nakakaraan ay ang pinakamadilim na araw sa buhay ni Eunhee. Ang babae ay pumunta at inakusahan si Eunhee na nag-aagaw sa kanyang pag-ibig. Kinutya niya siya ng husto kaya't si Eunhee, bagamat siya ang tunay na kasintahan, ay hindi nakasagot. Nagulat siya at labis na nadismaya. Kaya't agad siyang pumunta upang kausapin ang kanyang ate. Ngunit hindi siya inaliw ni Eunjo. Sa halip, nagpataas pa siya ng kilay at nangaral. Sinabi niyang ang pag-iyak ay hindi makakaresolba ng anumang problema. Malabo rin ang paningin ni Eunhee sa mga lalaki. Sa simula pa lang ay hindi na gusto ni Eunjo ang lalaking iyon. Ang mga salitang ito ay matagumpay na nagpagalit kay Eunhee. Kinwestiyon niya ang kanyang ate. Kung nakita niyang hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking iyon, bakit hindi niya sinabi sa kanya? Ngayon, ano ang silbi ng pangangaral? Marahil hindi siya dapat umasa ng aliw mula kay Eunjo. Galit na umalis si Eunhee. Ipinahayag na huwag na silang magkita pang dalawa. Matagal bago nalaman ni Eunhee. Lumalabas na hindi rin madali ang sitwasyon ni Eunjo noon. Nakunan siya ngunit hindi niya sinabi sa kahit sino. Pagkaalis, pumunta si Eunhee sa bahay ng kanyang nobyo. Gayunpaman, ang hinanap niya ay hindi ang kanyang nobyo, kundi ang kanyang kasama sa kwarto na si Chan-hyuk. Matagal na ring matalik na kaibigan ni Eunhee si Chan-hyuk. Ayon sa sinabi ng babaeng kalaguyo, alam din niya ang tungkol sa panloloko ng nobyo ni Eunhee, ngunit hindi niya ito sinabi kay Eunhee. Pinagalitan ni Eunhee si Chan-hyuk at nagpasya ring putulin ang kanilang pagkakaibigan. Si Eunjo ay isang workaholic. Bagamat nakapag-asawa siya ng isang mahusay na doktor, napakababaw ng kanilang pagmamahalan. Mukhang mahal nila ang isa't isa, ngunit sa katunayan ay napakalayo nila. Nang dumalaw ang ina sa bahay ni Eunjo, nalaman niyang magkahiwalay silang natutulog ng kanyang asawa. Patuloy siyang nagtataka. Bagamat hindi naging maayos ang kanyang kasal, maganda ang kanyang kapalaran sa pag-ibig. Ang part-time na empleyado sa paboritong coffee shop ni Eunjo, si Gwang Mayong, ay lihim na may gusto sa kanya. Isang araw, binisita ni Eunhee ang isang master ng Zen. Pagplano ng kanyang aklat na ilalathala. Hindi inaasahang nakasalubong ang grupo ni Chan-hyuk na dumating upang mag-film. Sa oras na ito, katatapos lang ni Eunhee ng isang meditation session. Ang mga nakaraang pangyayari ay sumagi sa kanyang isip at nagpaiyak sa kanya. Marahil ay lubusan na siyang nagising. Siningil ni Eunhee ang pagkakataong humingi ng tawad kay Chan-hyuk. 5 taon na ang nakalipas ay siya ang mali. Nagalit siya ng walang dahilan. Pagkatapos ay muling nilapitan ni Eunhee si Eunjo upang humingi ng tawad. Ito ang unang pagkikita ng dalawang magkapatid matapos ang insidenteng iyon. Nang makita ang sinseridad ni Eunhee, hindi naging malupit si Eunjo. Sa huli, magkapatid pa rin sila. Sa huli ay nagkaayos din silang dalawa. Ang ama ng 3 magkakapatid ay isang trooper ng truck. Ngayon, muli siyang nagmamaneho ng malayo at magpapalipas ng gabi sa ibang lugar. Bagamat pumayag si Sang-sik sa kahilingan ng kanyang asawa na maghiwalay, ngunit sa loob niya ay hindi pa rin siya mapakali. Hindi siya makatulog sa gabi. Muli niyang isinuot ang headlamp at nagsimulang umakyat ng bundok. Ang pag-akyat ng bundok ay matagal ng libangan ni Sang-sik. Ngunit ngayong gabi, biglang nagkaroon ng aksidente. Nawalan siya ng balanse, nadulas, at gumulong pababa ng bundok kaya nagdugo ang kanyang ulo. Kinabukasan, hindi makontak ng kumpanya ng transportasyon si Sang-sik. Kaya kinailangan nilang ipaalam sa kanyang pamilya.
Agad na kinontak ng ina at ng dalawang anak ang mountaineering club ni Sang-sik. Dinala ng tagapamahala ang miyembro na huling nakipag-ugnayan kay Sang-sik bago siya nawala. Ang taong ito ay isang tiyahid na mas bata lang ng kaunti kay Jin-suk. Ngunit makulay ang kanyang make-up at malambing siyang magsalita. Palagi niyang tinatawag na kuya ang mga matatandang lalaki. Sa unang tingin pa lang, nag-iwan na siya ng masamang impresyon kina Eunjo at ina. Akala pa nila ay may malabong relasyon siya kay Sang-sik. Gayunpaman, bagamat siya ay malambing, marunong din siyang kumilala ng tama at mali. Alam niyang nalulungkot si Sang-sik dahil sa kanilang paghihiwalay. Kaya gusto niyang kausapin si Jin-suk ng mag-isa. Walang nagawa ang dalawang anak kundi umalis muna. Sinabi ng babaeng miyembro kay Jin-suk na habang nakasakay siya sa sasakyan ni Sang-sik, hindi sinasadyang nakita niya na maraming pampatulog sa loob. Dati, sinabi rin ni Sang-sik na pagkatapos nilang maghiwalay ay matutulog siya sa gilid ng bangin. Nang marinig ito, napaisip si Jin-suk at sandaling hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag ang tagapamahala. May nakakita ng truck ni Sang-sik, ang pitaka, cellphone, at susi ay nasa loob. Tanging ang bote ng pampatulog ang nawawala. Natakot ang babaeng miyembro at sumigaw, sinabing tiyak na nag-iisip na ng masama si Sang-sik. Agad na tumayo si Jin-suk at pumunta sa lugar kung saan natagpuan ang truck. Sinubukan din ni Ji-woo na kontakin si Eun-hee. Kahapon lang, nakaramdam ng pag-ibig si Eun-hee matapos ang 5 taong pagiging single. Nagsimula ito sa bagong dumating na vice director sa kumpanya. Sa welcome party, hindi sinasadyang nakita niyang muli ang kanyang ama. Sinabi ng lalaki na kasal na siya. Ngayon ang kanilang anibersaryo. Medyo nagdamdam pa rin si Eun-hee. Noong taon na iyon, nasaktan siya at tuluyang nawala ng tiwala sa pag-ibig. Mga taon na ang nakalipas, nakatuon siya sa kanyang karera at nanatiling single. Ngunit ang traidor ay may masayang buhay nang walang anumang pagsisisi. Gayunpaman, hindi nagalit si Eun-hee at hindi niya alam kung ano ang gagawin sa harap niya. Sa sandaling ito, dumating ang vice-presidente upang tulungan siya. Nang umalis, biglang nahulog ang loob ni Eun-hee sa gwapo at mayamang lalaking ito. Ang vice-presidente ay talagang isang bihirang uri at mayroon din siyang kaunting pagtingin kay Eun-hee. Sa party, palagi silang nagkakatinginan ng hindi sinasadya. Marahil ay dahil sa panunukso ng kanyang ama, uminom ng maraming alak si Eun-hee ngayong gabi. Idagdag pa ang paglapit ng vice-presidente at sila ay nagkaroon ng isang gabing puno ng pagmamahalan. Nang magising si Eun-hee, nalaman niyang nasa bahay siya ng vice-presidente. Ang mga librong nakasalansan sa dingding ay ang kanyang ideal na dekorasyon. Ang mga libro doon ay akma rin sa panlasa ni Eun-hee. Sa sandaling ito, malumana siyang yakap ng vice-presidente. Nagdala siya ng isang tasa ng tsaa, tila gusto pa niyang gumawa ng isa pang beses. Ngunit nagsimulang mag-alinlangan si Eun-hee dahil hindi na siya naglakas loob na maniwala sa pag-ibig. Kaya't pumunta siya kay Chan-hyuk, gusto niyang tulungan siya ni Chan-hyuk na kumpirmahin kung ang vice-presidente ay isang playboy o hindi. Pagkatapos niyang magsalita, nahanap ni Ji-woo si Eun-hee sa pamamagitan ni Chan-hyuk. Matapos malaman ang tungkol sa kanyang ama, agad siyang nataranta. Hindi mapakali si Chan-hyuk, nagpa siya siyang sumama kay Eun-hee. Sa daan, nakatanggap si Eun-hee ng balita na natagpuan na ang kanyang ama. Agad na bumuti ang kanyang pakiramdam, kaya't iniwan niya si Chan-hyuk sa hintuan ng bus. Sino ang mag-aakala na paggising ni Sang-sik, ang kanyang alaala ay huminto lamang mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa araw ng kanyang kasal kay Jin-suk. Dahil dito, si Jin-suk lamang ang kanyang nakilala at ang 3 bata na tumatawag sa kanya ng Ti-ama ay ganap na estranghero sa kanya. Matapos ang ilang paliwanag, tinanggap ni Sang-sik ang katotohanan na nawalan siya ng alaala. Sinubukan niyang alalahanin ang mga pangalan ng kanyang 3 anak at formal na nakipagkilala muli sa kanila. Sa daan pa uwi, nakatanggap si Eun-hee ng tawag mula sa isa pang kasamahan sa trabaho. Nagmamayabang ang kasamahan na tila may gusto sa kanya ang bagong vice-presidente. Kagabi, nang sumakay siya sa kotse, malabo ang mga kilos ng lalaki. Biglang kumabog ang puso ni Eun-hee, pinapaalalahanan ang sarili na maging lubhang maingat sa vice-presidente. Sa sandaling ito, ang alaala ni Sang-sik ay huminto sa edad na 22, ang pinakamasarap na yugto sa kanyang buhay kasama si Jin-suk. Maliban sa kanyang matandang balat, ang kanyang kaluluwa ay nanatili pa ring masigasig at romantikong binata. Gusto niyang laging kumapit kay Jin-suk, tinatawag siya sa isang matalik na pangalan, at gusto pa niyang makipaglaro ng chess kay Ji-woo. Palagi niyang binabanggit ang magagandang alaala noong nakaraan. Napakakomplikado ng damdamin ni Jin-suk, kaya't wala siyang magawa kundi alagaan ang kanyang asawa, pansamantalang isinantabi ang isyu ng paghihiwalay. Ngayon, kusa si Chan-hyuk na makipag-ugnayan kay Eun-hee, upang ipagpatuloy ang pagtalakay sa usapin ng pag-ibig. Diretsahang sinabi ni Eun-hee na sa totoo lang, siya ang unang nagkagusto sa vice-presidente dahil kinilala nito ang kanyang kakayahan sa trabaho. Marahil ay matagal na rin simula nang mayroong ganap na nakaintindi sa kanya, kaya madaling nahulog ang loob ni Eun-hee. Sumang-ayon si Chan-hyuk dito, at sinabing naranasan din niya iyon. Nagdududang tinanong ni Eun-hee si Chan-hyuk, tinatanong kung may gusto na ba itong iba. Agad itong itinanggi ni Chan-hyuk, ngunit pag-uwi niya ay inilabas niya ang lumang litrato, tila hindi pa rin niya nakakalimutan ang taong nasa larawan.
Natapos ang katapusan ng linggo at ngayon ay nakita ni Eun-hee ang vice-presidente sa parking lot. Ito ang una nilang pagkikita matapos ang mainit na gabing iyon. Kinabahan si Eun-hee at naging napakailang ng kanyang mga kilos. Nang magkausap ang dalawa, biglang dumating si Kyung-ok. Napilitang umalis muna ang vice-presidente. Sinabi ni Kyung-ok kay Eun-hee ang isang nakakagulat na lihim. May kasintahan ang vice-presidente na malapit ng ikasal at ngayon ay ilalabas na si Sang-sik mula sa ospital. Bago iyon, nakaupo siya at ang kanyang asawa sa silid ng pasyente, patuloy na naghahanap ng mga nakalimutang alaala. Sa sandaling ito, bigla siyang nagtanong, alam na ba ni Eun-hee ang lihim na hindi siya ang tunay nating anak? Nagulat na tumayo si Jin-suk, pinapaalalahanan si Sang-sik na nangako siyang hindi kailanman babanggitin ito. Nagmadali siyang humingi ng tawad, ipinaliwanag na gusto lang niyang kumpirmahin ito, para maiwasan ang anumang maling masabi sa harap ng kanilang mga anak sa hinaharap. Gayunpaman, nakatayo si Ji-woo sa likod ng kortina ng silid ng pasyente, naririnig ang lihim na hindi tunay na kapatid niya si Eun-hee. Si Eun-hee ay isang abogado, at kamakailan ay nagsimula siyang makipag-ugnayan sa mga kliyente ng palihim sa kanyang asawa. Araw-araw siyang nakabaon sa trabaho sa kanyang computer, na kalaunan ay nagdulot ng pagdududa sa kanyang asawa. Kaya, hindi na nagtago si Eun-hee dahil ang pagtatrabaho ay hindi naman masama. Diretsahan niyang sinabi na hindi niya ito sinabi sa kanyang asawa. Ang pinakamalaking dahilan ay dahil pakiramdam niya ay wala itong pakialam sa kanya. Hindi lang iyon, tila wala rin siyang interes sa buong mundo. Umaasa si Eun-hee na makakuha ng paliwanag mula sa kanyang asawa, ngunit wala itong sinabi. Sa halip ay tinulungan siyang makapasok sa trabaho, at paglabas ni Eun-hee ng bahay ay agad siyang bumalik. May pakiramdam siya na may mali at tiyak na may itinatago ang kanyang asawa. Nang malaman ni Eun-hee na may kasintahan ang vice-presidente sa loob ng 9 na taon, tuluyan nang nawala ang kanyang pag-asa. Dahil ang 9 na taon ay isang bangungot para sa kanya, at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya napapatawad ang kanyang ex-boyfriend ni Eun-hee na nanloko at iniwan siya. Nagpadala siya ng mensahe kay Chan-hyuk na nagsasaad na ititigil na niya ang lahat ng haka-haka tungkol sa vice-presidente. Dahil siya ang kanyang ex-boyfriend ni Eun-hee, ngunit pagkatapos niyang magtrabaho, nakatanggap si Eun-hee ng mensahe mula sa kanya, sinabihan siyang pumunta sa kanyang bahay ngayong gabi. May gusto siyang sabihin sa kanya, at sinubukan ni Eun-hee na hulaan ang ibig sabihin ng kabilang panig. Pagdating ng tanghalian, inanyayahan ni Chan-hyuk si Eun-hee na kumain. Binati niya ito dahil sa pagkakakita niya sa ex-boyfriend ni Eun-hee, ngunit habang kumakain sila, pumasok din ang kasamahan ni Eun-hee, at naroon din ang vice-presidente. Nang makita ni Eun-hee sina Eun-hee at Chan-hyuk na kumakain ng magkasama, agad niyang pinag-usapan ang relasyon ng dalawa. Ngunit mabilis na itinanggi ni Eun-hee ang chismis ng pakikipag-date. Ayaw niyang magkamali ang vice-presidente, mukhang mahalaga pa rin sa kanya ang lalaki. Ngayon, nasugatan ang kamay ni Hyo-seok kaya't pumunta siya sa klinika ng asawa ni Eun-hee. Matapos gamutin ang sugat, bigla niyang binalaan si Tae-hyung, sinabing kilala siya ng kanyang kasintahan. Umaasa siyang kusang sasabihin niya ang totoo kay Eun-hee bago pa siya mabunyag ng iba. Nararamdaman na ni Tae-hyung ang banta, agad siyang tumawag kay Eun-hee sa harap ni Hyo-seok, sinabing may kailangan siyang sabihin ngayong gabi. Ngunit nang makipagkita siya kay Eun-hee, sinabi lamang niya na malapit na siyang maglakbay sa ibang bansa para sa trabaho. Tinanong ni Eun-hee ang kanyang asawa kung maaari niya siyang isama. Agad na nagpakita ng iritasyon si Tae-hyung. Naiintindihan ni Eun-hee, kaya sinabi niyang huwag mag-alala, abala rin siya sa trabaho. Nang gabihan, matapos pag-isipan ng mabuti, nagpa siya pa rin si Eun-hee na makipagkita sa vice-presidente. Sa kanilang pagkikita, diretsahan niyang sinabi na mayroon siyang kasintahan sa loob ng 9 na taon, ngunit matagal na silang walang pagmamahalan. Unti-unti silang nagkakalayo at naghihiwalay, gusto ng vice-presidente si Eun-hee at gusto niyang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Ang mahalaga ay walang pakialam si Eun-hee sa relasyon niya at ng kanyang kasintahan. Kinabukasan, sinabi ni Eun-hee ito kay Chan-hyuk at talagang humanga si Chan-hyuk sa vice-presidente. Tiningnan niya ang panloloko bilang isang bagay na ipinagmamalaki. Malinaw na naiintindihan din ito ni Eun-hee, ngunit hindi pa rin siya makatakas sa bitag ng pag-ibig nito. Nang gabihan sa party, muling nagkatinginan ang dalawa. Pagkatapos ng party, direktang sinundan ni Eun-hee ang vice-presidente pauwi upang makipag-date. Magkayakap at naghahalikan ang dalawa, ngunit sa kalagitnaan, biglang may kumatok sa pinto. Nagulantang sina Eun-hee at ang vice-presidente, natatakot na baka biglang dumating ang kasintahan nito. Alam ng vice-presidente na minsan ay biglaang dumating ang kanyang kasintahan, at iginiit na ilagay ang larawan nilang dalawa sa bookshelf. Lumabas siya upang tingnan ang sitwasyon, at lumabas na ang lasing na kapitbahay, ay hindi sinasadyang napasok ang maling bahay. Nang lumingon ang vice-presidente, nakabihis na si Eun-hee at handa nang umuwi. Ngayong gabi ay sinabi rin niya sa kanya na iniwan siya ng kanyang nobyo na 9 na taon niyang kasama. Dahil nasaktan na siya, mas nag-iingat siya sa pag-ibig. Sumang-ayon si Eun-hee na ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan sa vice-presidente, ngunit kailangan niyang magkaroon ng ganap na kalayaan, ayaw niyang masyadong umasa sa kabilang panig. Pagkatapos hatid si Eun-hee, bumalik ang vice-presidente sa bahay, at agad na nakita ang larawan ng kanyang kasintahan na nakalagay sa bookshelf.
Galit niyang itinago ito sa drawer, at sa isang iglap ay dumating ang araw na lumabas si Sang-sik sa ospital. Pauwi, bumili siya ng paboritong dalandan ng kanyang asawa, at espesyal pa niyang binalatan at pinasubo ito sa kanya. Dahil dito ay hindi nakapag-adjust si Jin-suk, at biglang nakaramdam ng kirot sa puso. Dahil sa ilang dekada nilang pagsasama, tuluyang nawala ang lambing niya. Naging makasarili at malupit siya kay Jin-suk, at palaging ginagamit ang pinakamasakit na salita para saktan ang kanyang asawa. Paglabas ng ospital, sa unang pagkakataon ay nakita ni Sang-sik ang kanyang truck, at tuwang-tuwa siya tulad ng isang bata. Kung tutuusin, sa edad na 22, ang pangarap niya ay magkaroon ng sariling sasakyan. Sinimulan ni Sang-sik ang paglalakbay kasama ang kanyang asawa, at masaya siyang kumanta. Ngunit hindi naging masaya ang ekspresyon ni Jin-suk. Nagmaneho si Sang-sik pabalik sa kanyang pinagtatrabahuhan, at nagmamadaling lumapit ang kanyang mga kasamahan upang magtanong. Matapos silang magtanong, aalis na sana si Sang-sik. Nagtaka ang kanyang mga kasamahan, hindi raw ito ang karaniwang estilo niya. Dahil tuwing pumupunta siya doon ay bumibisita siya sa isang taong nagngangalang Kang-sik. Nang marinig ito, hindi mailarawan ni Sang-sik sa kanyang isip kung sino si Kang-sik. Mukhang simula nang magising siya, walang sinuman ang nagbanggit ng pangalang ito sa harap niya. Sa sandaling ito, isang binata ang lumitaw sa malapit, tumawag ng Ti-ama, at mabilis na tumakbo patungo kay Sang-sik. Ang eksenang ito ay labis na ikinagulat ni Jin-suk na nakaupo sa kotse. Bumaba siya ng kotse na magulo ang isip, gusto niyang kumpirmahin ang matagal na niyang hinala. Ang pinagmulan ng lahat ng pagkabalisa at sama ng loob. Iyon ay 1 taon pagkatapos ng kanilang kasal. Ang saloobin ni Sang-sik sa kanyang asawa ay biglang nagbago ng 180 degrees. Ang oras ng kanyang pagtatapos sa trabaho ay lalong naging huli at madalas siyang may itinatago. Dahil ayaw niyang malaman ng kanyang asawa, nagsimulang makatanggap si Jin-suk ng mga tawag mula sa isang estrangherang babae. Nang marinig ang boses nito, agad na ibinababa ang telepono. Nahaharap sa mga palatandaan ng pagtataksil na ito, labis na nasaktan si Jin-suk. Nais pa niyang isama si Eun-woo upang hanapin ang babaeng kalaguyo, ngunit sa huli ay hindi niya ito ginawa. Dahil sa kanilang mga anak, nagpa siya siyang magtiis, gayunpaman, hindi nagpaliwanag si Sang-sik. Sa sandaling ito, nakita ng kanyang mga kasamahan si Jin-suk, at agad nilang tinulungan si Yang-sik. Sinabi nilang sa trabaho ay sanay na silang tawagin ang kanilang nakatatanda na ama, at sa sandaling ito, may isa pang tumawag ng Ki-ama, mula sa malayo. Agad na sinabihan ni Yang-sik si Jin-suk na tingnan, at ganoon nga sila. Matapos magsalita, nagmamadaling umalis ang grupo, lumabas sa lugar ng trabaho. Excited na dinala ni Sang-sik ang kanyang asawa sa tabing dagat upang magpahangin, at isinalaysay sa kanya ang kanyang kabataan. Sa edad na 14 na, ang kanyang pamilya ay napakahirap na halos mamatay sa gutom. Pagkatapos, sumama siya sa isang trooper ng truck sa Seoul, at nagsimulang magtrabaho bilang kargador. Nang makilala niya si Jin-suk, isa siyang estudyante sa kolehiyo. Nahihirapan talaga si Sang-sik na sabihin ang kanyang sitwasyon, sa takot na hamakin siya ng babae. Ito ang unang beses na narinig ni Jin-suk ang kwentong ito mula nang magpakasal sila. Nagsimulang humikbi si Sang-sik, sa edad niyang ito ay wala pa rin siyang lakas ng loob na umamin. Nadismaya siya sa kanyang sarili. Sa gabi, habang nakasakay sila sa bus pabalik ng Seoul, pinasalamatan ni Sang-sik ang kanyang asawa sa pagpapakasal sa kanya sa kabila ng hirap. Nagkaroon din sila ng mahuhusay na mga anak at talagang napakahirap nito. Habang nagsasalita siya, pinunasan niya ang kanyang mga luha at biglang naalala ni Jin-suk. Sa totoo lang, noong bata pa si Sang-sik, maraming beses na siyang umiyak. Gaya ng sinabi niya, naniniwala si Sang-sik na si Jin-suk ang kanyang itinakdang pag-ibig. Subalit, nooy isang tao si Eun-ju na hindi naniniwala sa pag-ibig. Pagkatapos magkasama, pinainit nila ang isa't isa, iniisip na ang bawat isa ay natatangi. Sa kabilang banda, dahil sa paglahok ni Taeyong sa emergency ni Ama, natuklasan niya ang tungkol sa pag-inom ng gamot ni Ama upang saktan ang kanyang sarili bago siya umalis para sa business trip sa ibang bansa. Sadya niyang sinabi ito kina Eun-woo at Eun-hee. Gaya ng inaasahan, labis silang nasaktan. Isang gabi, habang pauwi na si Eun-hee upang dalawin ang kanyang mga magulang, hindi sinasadya niyang nakita ang kanyang ina na sumakay sa sasakyan ng tindero ng prutas. Umalis silang dalawa at agad na bumaba si Eun-hee sa kotse at pumasok sa tindahan ng prutas upang alamin ang sitwasyon. Sinabi ng apo kay Eun-hee na nakikipag-date ang kanyang lolo. Ang dalawang salita na ay nakikipag-date ay nagpahanga kay Eun-hee. Pagka-uwi niya at nakitang mag-isang nakaupo ang kanyang ama, dinala niya ito sa karaoke. Kahit na masaya ang kapaligiran, sa tuwing naiisip ni Eun-hee na sinubukan ng kanyang ama na magpakamatay, hindi niya maiwasang mapaluha. Matapos ang araw na iyon, nagkaroon ng kasunduan si Eun-hee at ang kanyang ama. Sa sandaling bumalik ang kanyang alaala, kailangan niyang sabihin muna kay Eun-hee dahil natatakot si Eun-hee na baka hindi maging maayos ang pag-iisip ng kanyang ama kapag bumalik ang alaala nito. Kinabukasan, umuwi din si Eun-woo sa bahay ng kanilang mga magulang. Tinawag niya ang kanyang ina sa labas, inalala ang tungkol sa pag-iwan sa kanila ng kanyang ina noong bata pa siya. Naaalala ni Eun-woo nang napakalinaw na sa araw na iyon, tanging siya lang ang dinala ng kanyang ina, ngunit iniwan si Eun-hee sa bahay. Nagpunta sila sa dalampasigan, nakita ni Eun-woo na nilagyan ng kanyang ina ng gamot ang bote ng tubig sa kamay nito.
Ngunit sa huli, hindi niya ito ininom. Nang bumalik sila, nagluluto ng pagkain si ama para kay Yoonhee, at wala siyang balak hanapin ang mag-ina. Nang lumaki si Eunwoo, naisip niya na marahil ay nais ng kanyang ina na dalhin siya palabas ng mundong ito. Mananatili sa kanyang alaala ang pangyayaring iyon. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Eunju na hindi iyon lason, gusto lang niyang ipalaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi gaanong naniwala si Eunwoo sa paliwanag na ito, ngunit naisip niya na gusto ng kanyang ama na tapusin ang kanyang buhay. Kaya tinanong niya ang kanyang ina kung paano sila kung bumalik ang alaala ng kanyang ama. Matatag na sumagot si Eunju, susundin nila ang orihinal na plano, maghihiwalay sila ng landas. Ang trabaho ni Eunju kamakailan ay kailangang makipagtulungan kay Park Chan-hyuk. Ngayon, nagkita sila sa isang cave. Nagkataon na hindi makontak ni Eunhee ang vice director kaya sumama siya. Sa pagkakataong ito, ibinigay ni Park Chan-hyuk kay Eunju ang larawan ng kanyang kasal na kinunan niya. Kinuha ito ni Eunju at napansin na may isang larawan kung saan sila at ang kanyang asawa ay parehong malungkot. Sa gabi, uminom ng alak ang tatlo, at si Eunhee ang pinakamaraming nainom kaya dinala siya ni Eunju sa kanyang bahay. Kinabukasan, paggising niya, nakita niyang lowbat ang telepono niya. Kaya, basta na lang siya pumasok sa kwarto ni Ji-woo para mag-charge ng telepono, ngunit hindi sinasadyang nakita niya ang kasaysayan ng chat sa computer. Nagulat si Eunhee nang matuklasan na ang kanyang bayaw ay mula sa BET Rent Ceramic Village. Pagkagising, pumasok si Eunwoo. Nang makita ang kakaibang reaksyon ni Eunhee, agad niyang kinuha ang laptop at nalaman ang tungkol dito. Nagulat din si Eunwoo sa nilalaman ng pag-uusap at nanatili sa lugar. Labis na nalungkot si Eunhee na nakatayo sa tabi. Bakit sila, na isang pamilya, ay hindi nagkakaintindihan? Pinalabas ni Eunwoo si Eunhee at mag-isang umupo sa silid upang basahin ang buong nilalaman ng pag-uusap. Pagkatapos basahin, ang kanyang paunang pagkabigla ay naging pait at kawalan ng katarungan. Mula nang makunan, ginawa ni Eunwoo ang lahat upang muling mabuntis. Ngunit ang relasyon ng mag-asawa ay lalong lumayo at inakala niyang ito ay dahil sa bata ay nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala. Ang resulta ay puro panloloko. Habang iniisip ni Eunwoo, lalo siyang nagagalit at agad na tinawagan ang kanyang asawa. Ngunit hindi ito sumasagot kaya tumakbo si Eunwoo sa kusina at kumuha ng gunting. Ang baliw na kilos na ito ay ikinatakot ni Eunhee kaya niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ate hanggang sa kumalma ito. Pagkatapos nito, sinuri ni Eunwoo na tiyak na sinadya ng kanyang asawa na iwan doon ang computer para makita niya. Hindi na niya gustong itago, ngunit wala siyang lakas ng loob na harapin ito ng direkta, kaya ginamit lamang niya ang paraang ito. Pinagtawanan ni Eunwoo ang kanyang sarili, lagi niyang iniisip na matalino siya. Sa ilang salita lamang ay kaya niyang basahin ang isang tao, ngunit hindi niya mabasa ang kanyang asawa na nasa tabi niya lamang. Kinabukasan sa trabaho, tinawag ng assistant manager si Eunhee sa kanyang opisina na humihingi ng paliwanag kung bakit hindi siya sumagot sa telepono kahapon. Ngunit plinano na ito ni Eunhee. Noong oras na iyon ay nasa ilalim siya ng bahay ng assistant manager at nakita niyang naroon pa rin ang kotse nito na nagpapatunay na ang assistant manager ay nasa loob ng bahay. Malamang na hindi siya sumagot dahil dumating ang kanyang kasintahan. Matapos malaman ang sitwasyon, agad na umalis si Eunhee. Ang lihim na relasyon na ito ay nakakapagod sa kanya at nawala ang kanyang dating sigasig para sa assistant manager. Maingat na iminungkahi ni Eunhee na tapusin na ang relasyon at pagkatapos ay kinausap niya si Chan-hyuk. Bukod sa pagpapaalam sa kanyang paghihiwalay sa assistant manager, inalala rin niya ang ugnayan nila ng kanyang ate. Malakas ang personalidad ni Eunwoo at labis na nagmamalasakit sa iba, ngunit dati ay kinamuhian siya ni Eunhee. Ngayon ay pinagsisisihan niya ito at kung babalik ang araw na iyon, tiyak na pipigilan niya ang kanyang ate na magpakasal. Ang araw na tinutukoy niya ay ang araw na ipinakilala ni Taeyong ang kanyang sarili sa pamilya. Bago iyon ay 3 buwan pa lamang silang magkakilala. Nang gumawa sila ng desisyon na magpakasal, pilit ang mukha ng dalawa at walang kagalakan. Tinanong ni Eunhee ang kanyang bayaw kung ano ang pinakagusto niya sa kanyang ate, at sumagot si Taeyong na hindi ito masyadong babae. Nang marinig ang pangungusap na ito, biglang nakaramdam ng kakaiba si Eunhee. Base sa pagkatao ni Eunwoo, hindi niya palalampasin ang sinumang humusga sa kanya ng ganoon, ngunit nakakagulat na hindi siya nagalit at sa halip ay madalas niyang napapansin ang tingin ni Taeyong. Pinilit na lamang ni Eunhee ang kanyang sarili na isipin na ang pag-ibig ang nagpabago sa kanyang ate, ngunit nananatili pa rin ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan. Ngayon lamang niya lubos na naunawaan ang tunay na kahulugan ng kawalan ng katiyakang ito. Nang makita ni Chan-hyuk na nahihirapan si Eunhee na magsalita, kusang loob niyang tinanong ito kung may problema ba sa kasal ni Eunwoo. Ngunit hindi sumagot si Eunhee, sa halip ay iniba niya ang usapan at pinag-usapan si Ji-woo. Kamakailan, palagi nitong sinasabi na kailangan niyang maging mabait kay Eunwoo, na parang may itinatagong sikreto. Noong nakaraang gabi, nang uminom si Chan-hyuk kasama si Ji-woo, sinabi ni Chan-hyuk sa kalasingan na hindi tunay na anak ng kanyang mga magulang si Eunwoo. Matapos ibahagi ang sikreto, itinuring din ni Ji-woo si Chan-hyuk na kanyang pinagkakatiwalaan at nagpa siya na ipagkatiwala sa kanya ang responsibilidad na iparating ang mensahe kay Eunhee. Pagbalik ni Taeyong mula sa ibang bansa, patuloy niyang iniiwasan si Eunwoo, hindi sumasagot sa telepono at hindi nagpapakita.
Nag-aalala si Eunhee at araw-araw ay nasa tabi ng kanyang ate. Walang pakialam na sinagot ang tawag ni Chan-hyuk, naghihintay pa rin si Eunwoo na lumabas si Taeyong, ngunit hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng balita na sarado ang klinika. Lubusang nawala si Taeyong at biglaan ang pangyayari, kaya ang mga tao sa klinika ay walang nagawa kundi makipag-ugnayan kay Eunwoo. Nang dumating si Hyosuk at nalaman ang pagtakas ni Taeyong, bigla siyang nagsabing nalilito siya. Sinasabi ng intuwisyon ni Eunhee na marahil ay may alam si Hyosuk tungkol sa kanyang bayaw. Sa kabilang banda, hindi alam kung bakit, ngunit pagkatapos makilala si Gangsik, hindi ito mawala sa isip ni Sangsik. Sa huli ay nagpasya pa rin siyang kausapin si Gangsik upang linawin ang mga bagay-bagay. Nang marinig ito, medyo nagulat din si Jin Sook at gusto niyang sumama sa kanya. Sa kanilang pribadong buhay, si Sangsik ay isang demonyo na matagal nang nagpapahirap sa kanya, kaya gusto ring malaman ni Jin Sook ang katotohanan. Ngunit nang dumating sila sa kumpanya ng transportasyon, sinabi ng kasamahan na umalis na si Gangsik kinagabihan. Bago siya umalis, umutang siya ng maraming pera sa maraming tao. Matapos makuha ang address ng kanyang bahay, agad na dinala ni Sangsik ang kanyang asawa doon. Ngunit hindi pa rin nila nakita si Gangsik doon. Isang beses habang nagtatrabaho si Sangsik, nakilala niya ang pinuno ng Mountain Climbing Club at tinanong niya ito tungkol kay Gangsik. Nakita lang niyang malabo ang pagkakasalita nito at pinayuhan niya si Sangsik na huwag nang magtanong pa tungkol sa kanya. Kung hindi, muling babanggitin ni Jin Sook ang tungkol sa graduation ng kasal. Hindi maintindihan ni Sangsik kung ano ang ibig sabihin ng graduation ng kasal. Pagkatapos ipaliwanag ng pinuno, umuwi si Sangsik kinagabihan. Masaya niyang binigyan ng bulaklak ang kanyang asawa, sinabing naaalala na niya ang lahat, at sumasang-ayon siyang i-graduate sa kasal, kasama nito. Sa totoo lang, hindi pa bumabalik ang alaala ni Sangsik, sinabi niya iyon para lang makipagkasundo sa kanyang asawa. Sinaliksik niya sa internet ang terminong graduation ng kasal, at naramdaman lang niya na ito ay isang napakabagong konsepto. Excited na gusto ni Sangsik na maglakbay kasama ang kanyang asawa para sa graduation. Malinaw na mali ang pagkaintindi niya sa konsepto ng terminong ito, ngunit ayaw nang magsalita pa ni Jin Sook. Nagpunta si Eunhee sa coffee shop para hanapin si Hyosuk, ngunit sinabi ng staff na umuwi na ito sa probinsya ngayong araw. Gusto ni Eunhee na kumbinsihin si Chan-hyuk na samahan siya, kaya wala siyang nagawa kundi sabihin ang sikreto na si Taeyong ay isang bakla. Napagtanto ni Chan-hyuk ang kalubhaan ng problema at agad na sumama kay Eunhee. Nahanap ni Hyosuk ang pinagtataguan ni Taeyong at sinumbatan ito sa pagtatago ng kanyang kasarian na nagdulot ng sakripisyo sa buhay ng ibang tao. Ngunit hindi ito pinagsisihan ni Taeyong at sa halip ay sinabi pa niya si Hyosuk na masyado itong emosyonal, kaya naman naloko ito sa pera. Habang hindi makabangon sa hirap, biglang nakatanggap ng tawag mula kay Jiwoo sina Eunhee at Chan-hyuk. Ibinalita ni Jiwoo na bumalik na ang alaala ng kanilang ama at muli na itong humihingi ng graduation ng kasal sa kanilang ina. Sunod-sunod ang mga problemang dumarating, labis na nalilito si Eunhee at sinisisi ang kanyang ama sa hindi pagtupad sa pangako. Pagkatapos bumalik ang alaala ng kanyang ama, hindi niya ito sinabi kaagad. Pagkatapos man ang halian, napansin ni Eunhee na sinadya ni Hyosuk na i-post ang lokasyon ng simbahan sa kanyang personal na pahina. Tila sinasadya na may maakit doon, sinundan ni Eunhee ang lokasyon sa simbahan at nakita ang kanyang bayaw at si Hyosuk na magkatabi. Nagkamali siya sa pag-aakalang magkasintahan sila, at dali-daling ipinaliwanag ni Hyosuk na galit siya kay Taeyong at huwag siyang mag-isip ng ganoon. Sa ilalim ng paalala ni Chan-hyuk, pinigilan ni Eunhee ang kanyang galit at lumayo sila ni Taeyong upang mag-usap ng pribado. Walang interes si Eunhee sa kasarian ni Taeyong, nagalit lang siya kung bakit ang kanyang ate ang pinili nitong pakasalan. Sumagot si Taeyong dahil si Eunwoo ay katulad niya, labis na kinamumuhian ang kanyang pamilya at gustong putulin ang relasyon sa kanila. Nasaktan si Eunhee at naalala kung paano madalas na tinitingnan ni Eunwoo ang kanyang mga kamag-anak na may pagkasuklam noong bata pa. Kaya pala ang tingin na iyon ay hindi dahil sa pagdadalaga, kundi dahil sa tunay na puot. Habang nagsasalita sila, biglang sumulpot si Eunwoo. Lumalabas na ang pagkakakita ni Hyosuk sa lokasyon ay para hanapin siya ni Eunwoo dito. Pinagalitan ni Eunwoo si Eunhee sa panghihimasok at dinala pa si Chan-hyuk, kaya inutusan niya ang kanyang kapatid na umuwi kaagad. Wala nang nagawa si Eunhee kundi sumunod at biglang tinanong siya ni Chan-hyuk kung bakit niya ito dinala dito. Kailangang sabihin ni Eunhee ang totoo, gusto niya si Chan-hyuk na samahan ang kanyang ate. Nang marinig ang dahilan na ito, naging komplikado ang ekspresyon ni Chan-hyuk, ngunit hindi siya tumanggi. Sa huli, sinabi niya kina Eunhee at Hyosuk na bumalik muna sa Seoul, at siya naman ay mananatili upang obserbahan ang sitwasyon. Sa daan pabalik, nalaman ni Eunhee ang relasyon ni Hyosuk at Taeyong. Lumabas na isa itong bakla na inagawa ni Taeyong ng kasintahan. Pagkatapos, kinuha ng kanyang kasintahan ang lahat ng pera ni Hyosuk at tumakas patungong New Zealand. Ito rin ang lugar na ginamit ni Taeyong bilang dahilan ng business trip noong nakaraan. Sa silid, kinutya ni Eunwoo si Taeyong dahil sa pagtatago ng kanyang kasarian at pagtatago ng ganoon. Ang mga salitang ito ay nagpagalit kay Taeyong at agad niyang itinulak si Eunwoo sa sofa. Habang nagpupumiglas, umiyak si Eunwoo. Tinanong niya ang kanyang asawa kung ano ang iniisip nito nang makita siyang nahihirapan na magbuntis.
Ibinigay ni Taeyong ang pinakamalupit na sagot, nakaramdam siya ng pagkainis. Tuluyang natigilan si Eunwoo, ngunit pinilit pa rin niyang patatagin ang kanyang emosyon, tumayo at umalis. Bago siya umalis, sinabi niya sa kanyang asawa na buti na lang ay wala rin siyang nararamdaman para dito. Lumabas si Eunwoo sa dalampasigan upang magpahangin at paglingon niya ay nakita niya si Chanyok na nakaupo sa upuan. Umupo si Eunwoo sa tabi niya na nagsasabing mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Pagkabalik ni Eunwoo sa Seoul, nakatanggap siya ng text message mula sa assistant manager na humihiling sa kanya na magkita sa coffee shop. Gumawa ng dahilan ang assistant manager upang bigyan ng trabaho si Eunwoo at muli siyang umamin ng pagmamahal dito. Medyo natinag ang puso ni Eunwoo at sinabi sa assistant manager na hindi siya nito naiintindihan at kung bakit ito umamin ng pagmamahal. Sino ang mag-aakala na agad niyang sasabihin ang tungkol sa pamilya, hilig at lahat ng bagay tungkol kay Eunwoo. Labis siyang nagulat at matapos ang ilang pagtatalo, inamin ng assistant manager na siya pala ang online friend ni Eunwoo sa loob ng isang taon. Sinabi niyang hindi nagsimula ang kanilang kapalaran sa gabing iyon ng pagiging matalik, kundi bilang magkaibigan na lubos na nagkakaintindihan. Nagtatrabaho rin siya sa kumpanyang ito dahil kay Eunwoo at ngayon ay lubos na magulo ang damdamin ni Eunwoo. Palaging itinuturing ni Eunwoo ang kanyang online friend bilang isang matalik na kaibigan, hindi niya akalain na ito pala ang assistant manager. Pag-alis nila sa coffee shop, yumuko ang assistant manager at hinalikan si Eunwoo. Biglang sumilaw ang ilaw ng kotse at nang tiningnan ng mabuti ni Eunwoo ay nakita niya na bumalik na sina Eunwoo at Chanhyuk. Nagtrabaho na ulit si Sang-sik at mas nakasama ang kanyang mga dating kasamahan, kaya mas marami pa siyang nalaman tungkol sa kanyang sarili bago siya nawalan ng alaala. Sa buhay na ito, napakasama ng pakikitungo niya sa kanyang asawa, kaunting sweldo lang ang inuuwi niya, at ganap niyang ipinaubaya ang mga anak kay ina. Pinupuri pa nga ng kanyang mga kaibigan ang tibay nito. Mag-isa niyang pasan ang buong pamilya. Pagkatapos marinig ito, agad na nagtago si Sang-sik sa kotse at umiyak ng matagal, hindi matanggap na naging ganoon siya kasama. Pagka-uwi niya kinagabihan, patuloy pa rin niyang ginamit ang dahilan na gusto niyang pagtibayin ang kanilang relasyon. Tinatanong ni Jinju si ama, kung talagang bumalik ang kanyang alaala, ipaliwanag niya kung bakit niya pinili ang ganoong paraan. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw, madalas na naaalala ni ama ang mga alaala na kalat-kalat. Naaalala niya na dati siyang pumunta sa neurology department at nagsulat sa bahagi ng tanong at sagot sa mental evaluation. Ang pinakagusto niyang gawin sa ngayon ay umuwi na sa kanyang mga ninuno, ngunit iyon ay mga piraso lamang. Hindi niya maipaliwanag kung bakit niya ginawa iyon. Dahil dito, gumuho si Jinju, hindi niya maintindihan o matanggap ang pagpapakamatay ng kanyang asawa. Nararamdaman lang niya na napakawalang puso ni ama sa kanya sa buhay na ito, at kahit sa paghihiwalay ay ayaw niyang panatilihin ang dignidad. Ang paggamit ng ganoong matinding paraan ay nagpahirap sa akin. Nang makita niya humihikbi ang kanyang asawa, gusto sana ni ama na lapitan at aliwin ito, ngunit itinulak siya nito. Sinabi ni Jinju ang sikretong itinago niya sa kanyang puso. Pinagalitan niya ang kanyang asawa dahil sa pagkakaroon ng ibang pamilya sa likod niya at hinati ang kanyang sweldo sa dalawang bahagi. Isang bahagi para sa kanyang anak sa labas at malinaw na pagkatapos ng trabaho ay hindi siya umuwi. Sa sandaling makatanggap siya ng isang misteryosong tawag, agad siyang lalabas sa gabi. Lahat ng ito ay bangungot ni Jinju. Ito ang pagdududa na bumabagabag sa kanya sa buong buhay niya, ngunit hindi niya kailanman tinanong. Malaki ang gulat ni ama, hindi niya akalain na hindi lang pala masama ang pakikitungo niya sa kanyang asawa, kundi nagawa pa niyang ipagkanulo ang kanyang pamilya. Lubhang nagsisisi si ama at sumang-ayon na umalis at hindi na muling magpapakita sa kanyang asawa at mga anak. Pagkaalis niya ng bahay, kinailangan niyang manatili pansamantala sa kumpanya. Ang mga sinabi ng kanyang asawa ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa kanya. Sinimulan ni ama na ipaliwanag ng detalyado sa kanyang kasamahan, isa ba talaga akong manloloko? Ngunit hindi rin alam ng kanyang kasamahan kung paano sasagutin at pinaalalahanan lamang si ama. Mayroong isang talaarawan sa kanyang truck, marahil ay nakasulat doon ang sagot. Agad na bumalik si ama sa truck upang hanapin at nakakita ng isang dilaw na tala sa isang maliit na notebook. Sa loob nito ay isang liham na isinulat ni Jinju para sa kanya noong bata pa siya. Dati, laging binabanggit ni ama ang pagtanggap ng liham noong siya ay 22 taong gulang, ngunit walang alaala si Jinju tungkol dito. Kaya naisip din ni ama na nagkamali siya ng alaala. Ngayon ay talagang nakakita na siya ng ebidensya. Labis siyang nasisiyahan sa loob niya at ayaw ni ama na harapin mag-isa ng kanyang asawa ang lahat. Kaya nagpasya siyang ipahayag muna ito sa kanyang mga anak. Nagkasundo silang maghiwalay at sa araw ng pagpapahayag, pumunta si ama at ang dalawa niyang anak sa bahay ni Eunju. Labis siyang nagulat sa bahay ng kanyang anak. Nang tanungin niya, nalaman niya na ito ang unang beses na dumating dito ang kanyang ama. Dati nang inanyayahan siya ni Eunju, ngunit laging tumatanggi si ama. Habang kumakain, sinabi ni ama ang kanyang desisyon na umalis sa bahay, at sinabi rin sa lahat na huwag malungkot, hindi ito nakakaapekto sa pagmamahala ng pamilya. Kailangan pa rin ang tatlo na alagaan ng mabuti si ina, lalo na't huwag hayaan na maibenta nito ang tanging bahay.
Kinagabihan, pumunta si Yoonhee sa kumpanya upang mag-overtime kasama ang assistant manager, ngunit madalas niyang buksan ang mga mensahe niya kay Chan-hyuk. Ngayon, hindi pa rin sinasagot ni Chan-hyuk ang kanyang mga mensahe. Lumabas na, mula nang makita niyang naghahalikan sina Yoonhee at ang assistant manager, hindi na maganda ang kanyang pakiramdam at matigas siyang tumangging sagutin ang tawag ni Yoonhee. Napansin ng assistant manager ang kilos ni Yoonhee at kusang loob na lumapit upang tanungin ito. Sa ilalim ng mungkahi ng assistant manager, hindi na nagpadala ng mensahe si Yoonhee. Sa halip ay direkta siyang pumunta sa opisina ni Chan-hyuk. Hinarang ni Chan-hyuk si Yoonhee sa pintuan at sinabi na lang na ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Natatakot siya na balang araw, kapag masama ang loob ni Yoonhee, kakanta na naman ito ng isang kanta at tatapusin ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit tiniyak ni Yoonhee na hindi na niya tatapusin ang pagkakaibigan nila ni Chan-hyuk. Ang kanilang pagkakaibigan ay magtatagal magpakailanman. Ang pahayag na ito ay lalong nagpakabuwisit kay Chan-hyuk. Hindi niya masabi ang dahilan kung bakit ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan, dahil ang kanyang damdamin para kay Yoonhee ay pag-ibig sa lahat ng oras. Kinabukasan bumalik si Yoonhee sa bahay ng kanyang ina, at habang nag-uusap sila, tinanong ni Jin-sok ang tungkol sa kalagayan ng kanyang manugang. Si Yoonhee ay nagpanggap na kalmado, upang hindi mahalata ng kanyang ina ang pagkawasak ng kanyang kasal. Pagbalik ni Yoonhee sa Seoul, nakatanggap siya ng tawag mula kay Taeyong. Taos puso itong humingi ng tawad, gustong kalimutan niya ang kanilang alitan. Pumayag si Yoonhee at pinapili si Taeyong ng araw para bumalik at tapusin ang kanilang diborsyo. Maaari pa rin silang maging magkaibigan pagkatapos nito. Pagkatapos magsalita, biglang tinanong ni Yoonhee ang kanyang ina habang siya ay nagpupumilit magtrabaho buong araw para suportahan ang pamilya. Bakit hindi siya pinasalamatan ng kanyang ina? Hindi sinisisi ni Yoonhee ang sinuman, gusto lang niyang malaman ang dahilan. Nahihirapang sinabi ni Jin-sok na dahil sa labis na pagkahiya, kaya hindi siya makapagpasalamat. Nag-isip sandali si Yoonhee pagkatapos ay nagsalita tungkol sa ibang bagay. Sa totoo lang, bago siya ikasal, pumunta ang kanyang ama sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Noong panahong iyon, binigyan niya si Yoonhee ng isang savings card na nangangako na magpapadala siya ng pera dito bawat buwan. Gagamitin niya ang perang ito upang bayaran ang kanyang mga pinagdaanan sa nakalipas na mga taon. Hindi pa nagagalaw ni Yoonhee ang perang ito sa loob ng maraming taon, ngunit palagi niyang naaalala ang kabayarang ibinigay ng kanyang ama sa kanya. Sinisisi niya ang kanyang ina sa pagiging masyadong malupit sa kanyang ama. Bagamat nagkaroon siya ng pagkakamali, hindi naman ito dahilan para maghiwalay sila. Talagang nagpabagsak ito sa kanya at nakakaawa na wala na siyang mapupuntahan ngayon. Sinabi ni Yeonjo sa kanyang ina na ibigay ang savings card na ito sa kanyang ama upang makapagrenta siya ng bahay. Sa harap ng paninisi ng kanyang anak, labis na nalungkot si Jin-suk. Ang tanging masasabi lang niya ay kailangan niya ng kaunting pahinga at pagkatapos ay tumakbo siya papasok sa kanyang silid at humagulgol sa pag-iyak. Nakaramdam siya ng sama ng loob, iniisip na sinuhulan ni Sang-shik ang puso ni Yeonjo gamit ang pera. Ang kanyang pag-iisa at paghihirap sa loob ng maraming taon ay tila walang halaga. Ngayon, nakaupo si Yoonhee sa isang coffee shop, tinitingnan ang kanyang mga tala sa telepono, at natuklasan na malapit na ang kaarawan ni Yeonjo. Ibababa niya ang kanyang telepono, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kaunting kakaiba. Naalala ni Yoonhee na sinabi ng kanyang ama na ang larawan ng kasal sa kanilang bahay ay kinunan pagkatapos ng proposal. Noong panahong iyon din ang unang beses na hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Sinimula ni Yoonhee ang pagbibilang mula Nobyembre pagkatapos nilang kunan ng larawan ang kanilang kasal. Pagkaraan lamang ng 6 na buwan ay isinilang na si Yeonjo, na malinaw na hindi sapat para sa normal na pagbubuntis, maliban kung si Yeonjo ay ipinanganak na premature. Nagsimulang mag-isip si Yoonhee, ngunit wala pa ring konklusyon. Sa sandaling ito, isang babae ang lumapit sa kanya. Masiglang ipinakilala ni kasamang Kiyong Oke na ito ang kanyang matalik na kaibigan na si Soyaw. Masiglang binati ni Yoonhee ang bagong kaibigan. Biglang sinabi ni Kiyong Oke na si Soyaw ay napakatapat, 9 na taon na siyang nagmamahal sa isang tao. Biglang naramdaman ni Yoonhee na hindi simple ang pangungusap na ito. Sa sumunod na segundo ay nalaman niyang si Soyaw ay kasintahan ng vice director. Laking gulat niya, naaalala ang litrato na nakita niya sa bahay nito. Ang babae sa loob ay talagang kahawig ni Soyaw at may lumabas na pamilyar na pakiramdam. Naalala ni Yoonhee nang makilala niya ang mistress na parang si Soyaw ngayon. Nag-aalala siyang lumabas kasama ang dalawa para maglakad-lakad. Nang makarating sila sa harap ng isang restaurant, aksidente nilang nakita ang vice director at sinadya ni Soyaw na imbitahan ang 4 na kumain. Ngunit mariing tumanggi si Yoonhee at nagmamadaling hinila si Kiyong Oke paalis. Pagkaalis ng dalawa, saka lang ipinakita ni Soyaw ang kanyang tunay na mukha. Lumalabas na matagal na niyang alam na si Yoonhee ang pinagsiselosan ng kanyang kasintahan. Samantala, hinahanap pa rin ni Sang-shik si Yang-sik. Pumunta siya sa isang construction site kasama ang kanyang kasamahan. Nakita ni Yang-sik ang kanyang ama mula sa malayo at sa takot ay nagmamadali siyang nagtago. Sa sandaling ito, lumingon si Sang-sik at nakita ang isang kabinet na puno ng mga drawing sa isang sulok ng construction site. Ang mga drawing na ito ay nagsimulang magpakilo sa kanyang mga ugat. Tila bumabalik ang ilang alaala. Mabuti na lang at pinaalis siya ng gwardiya sa sandaling ito. Pagka-uwi ni Taeyang, tinawag niya ang kanyang ina.
Nag-usap ang tatlo tungkol sa diborsyo. Maaga pa lang ay alam na pala ng biyenan ang oryentasyon ni Taeyang. Nagustuhan din niya ang mahirap na pinagmulan ni Eunjo. Dagdag pa ang kanyang pag-unawa, kaya pinayagan niyang mapangasawa ang kanyang anak. Sa totoo lang, palaging minamaliit ng biyenan si Eunjo. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa kanilang pamilya. At naglakas loob pa siyang banggitin ang tungkol sa diborsyo. Nang makita kung paano minamaliit ng kanyang ina si Eunjo, ipinagtanggol siya ni Taeyang. Alam ni Eunjo na pareho silang biktima ng kanyang biyenan. Nawala ng isa ng kalayaan at ang isa naman ay nawala ng pera. Ngayon ay kumampi si Taeyang kay Eunjo na nagpainit sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang mga pag-uusap kay Taeyang. Alam ni Eunjo na siya ang pinakaunawa sa kanya. Sinabi niya sa kanyang asawa na sinikap niyang mabuntis. Nais niyang magsimula ng pamilya kasama niya dahil hindi niya namamalayan na minahal niya ito. Matapos ipagtapat ang kanyang damdamin, pinunasan ni Eunjo ang kanyang mga luha, kalmadong tumayo at umalis. Ang mga salita ng kanyang anak na babae ay nagpatuloy na nagpapahirap kay Jinsuk. Siya mismo ang nagpunta sa kumpanya ng transportasyon upang ibigay ang savings card sa kanyang asawa. Sinisisi ni Jinsuk si Sang-shik na bumalik sa bahay. Dahil pakiramdam ng mga bata ay labis na siya nang humingi siya ng diborsyo nang biglaan at pinaalis ang ama sa bahay. Lahat sila ay nagsabi na mali siya, ngunit si Sang-shik ay ayaw na lumipat ang kanyang asawa. Hinabol niya ito at isinuksok ang savings card sa kanyang kamay. Pagkatapos ay nagmaneho siya at buong pusong pinilit na iuwi ang kanyang asawa. Sa oras na iyon, nasa loob ng bahay si Eunhee at nakakita siya ng isang lumang notebook sa bookshelf. Binuksan niya ito at nakita ang mga litrato sa loob. Bukod sa litrato ng kasal ni Eunjo, may isa pang larawan. Nagulat si Eunhee pagkakita pa lang. Pagkatapos ay dali-dali niyang ibinalik ang litrato at narinig ang kanyang ina na umuwi. Mabilis na lumabas si Eunhee at pagkakita pa lang sa kanyang ina ay agad na tinanong kung si Eunjo ay ipinanganak matapos ang 9 na buwan ng pagbubuntis. Mula nang matuklasan niya ang kakaiba sa kaarawan ni Eunjo, ang tanong na ito ay patuloy na gumugulo sa isip ni Eunhee. Ang pag-iwas ng kanyang ina ay lalong nagpatibay sa kanyang hinala. Naalala niya na sinabi ng kanyang ina na si Eunjo ay ipinanganak pagkatapos ng kanyang takdang petsa. Kung gayon, nang kuna ng larawan ang kasal ng kanyang mga magulang, buntis na ang kanyang ina kay Eunjo. Hindi si Eunjo o si Sang-shik, at nang marinig ito ni Jinsuk, tanging ang kaya niyang gawin ay tumalikod, nag-aatubiling sumagot. Sa kabilang banda, pagkatapos ihatid ang kanyang asawa sa bahay, hindi umalis si Sang-shik, ngunit ipinarada ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada upang basahin muli ang kanyang talaarawan. Sa sandaling ito, isang sasakyan ang mabilis na humarurot papalapit. Ang mga ilaw nito ay nakasisilaw kay Sang-shik na naging dahilan upang mahilo siya, ngunit nakatulong din ito sa kanya na mabawi ang lahat ng kanyang mga alaala. Nagtanong si Eunhee tungkol sa pinagmulan ni Eunjo, at bagamat umiwas ang kanyang ina sa pagsagot, ipinakita ng kanyang gulat na ekspresyon na may nakatagong katotohanan. Umiyak si Eunhee dahil matagal na niyang pinaghihinalaan ang bagay na ito. Mula pagkabata, iniwan siya ng kanyang ina at hinayaan ang kanyang ate na umalis ng bahay. Ang puso ni Eunhee noong panahong iyon ay parang tinusok ng libu-libong kutsilyo. Naisip niya na hindi siya gusto ng kanyang ina, kaya palagi siyang nag-iingat sa ekspresyon nito at sinisikap na makuha ang loob ng kanyang ina. Mula noon, nagsimula na rin siyang mainggit kay Eunjo. Noong ikinasal si Eunjo, hindi sinasadya ni Eunhee na marinig ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Sinabi ni Sang-shik na hindi talaga siya kasing galing ng ama ni Eunjo. Noong panahong iyon, hindi naintindihan ni Eunhee ang kahulugan ng pangungusap na ito, ngunit ngayon ay ganap na niya itong naintindihan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina at pinayuhan itong sabihin ang bagay na ito kay Eunjo. Kung malaman niya ang tungkol dito mula sa iba, tiyak na masasaktan siya. Pagkatapos magsalita ng mag-ina, bigla nilang napansin na si Ji-woo ay nakatayo sa likuran nila. Bagamat nagkunwari siyang walang naintindihan, nakita ni Eunhee na patuloy na gumagalaw ang paa ng kanyang kapatid. Ito ang nakasanayan ni Ji-woo, kapag nababalisa siya, patuloy siyang gumaganoon. Agad na naintindihan ni Eunhee na alam din ni Ji-woo ang lihim na ito, at dahil dito ay labis siyang nalungkot. Sa oras na ito, nagbakasyon din ng matagal ang vice director. Sadyang sinabi ni Ki-young okay na bumalik ito kay So-young. Mula nang magpakita sina Ki-young okay at So-young sa harap ni Eunhee, at ipahayag ang kanilang pagmamay-ari, tila hindi pa naghihiwalay sina So-young at ang vice director. Gayunpaman, pansamantalang walang ganang isipin ni Eunhee ang bagay na ito. Mas nag-aalala siya sa kanyang pamilya. Ngayon, pumunta si Eunhee sa pinagtatrabahuhan ni Chan Hee-wook upang hanapin ito at tinanong ang tungkol sa mga isyong may kinalaman kay Ji-woo. Dati, hindi sinasadyang sinabi ni Chan Hee-wook na may mga problema si Ji-woo, ngunit hindi ito pinansin ni Eunhee. Ngayon, tila alam na ni Ji-woo ang pinagmulan ni Eunjo o bago pa man siya. Hindi ito itinago ni Chan Hee-wook at inamin na iyon ang totoo. Kinonsidera din siya ni Ji-woo bilang kanyang pinagkakatiwalaan kaya sinabi niya ang tungkol dito. Ngayon, kasama na si Eunhee, si Chan Hee-wook ang naging takbuhan ng tatlong magkakapatid para ilabas ang kanilang kalungkutan. Sa kabilang banda, maingat na pinag-isipan ni Jinsuk ang payo ni Eunhee. Nagpasya siyang personal na sabihin ang sikreto kay Eunjo. Sadyang dinala ni Jinsuk ang kanyang anak na babae sa bahay ng kanyang lola.
Ang pamilyar na tanawin ay nagpabalik sa kanyang mga alaala. Noong taong iyon, si Jin-suk ay naging kahihiyan sa sarili niyang tahanan. Nag-aaral pa siya sa kolehiyo nang mabuntis si Jin-suk, at pinilit siya ng kanyang pamilya na ipa-abort ang sanggol. Gayunpaman, nagpa siya pa rin siyang panatilihin ito, at bilang resulta ay pinalaya siya sa bahay. Kaya pumayag siya sa proposal ng lalaking matagal ng palihim na nagmamahal sa kanya, at nagmamadaling pinakasalan si Sang-si. Sa puntong ito, ganap na naintindihan ni Eun-jo ang ibig sabihin ng kanyang ina. Hindi siya nagsalita sa buong biyahe. Ito ay nagpakabahala kay Jin-suk, na nakikita ang pagkabahala ng kanyang ina. Tila nakita ni Eun-jo ang walang magawa na estudyante noon. Hindi siya naging malupit, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang ina. Bagamat ang unang bagay na narinig niya ay sinira niya ang buhay ng kanyang ina. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, palihim pa rin si Eun-jo na nagpapasalamat sa kanyang ina sa pagpapanatili sa kanya. Ang pagtatapat ni Jin-suk ay nagsimulang magpatindi sa pagpanig ni Eun-jo sa kanyang ina. Bigla niyang naintindihan ang matinding kagustuhan ng kanyang ina na makipaghiwalay. Kasabay nito, nagduda rin siya na ang kabutihan ng kanyang ama sa kanya ay isang taktika lamang upang ipamukha sa kanya na kamuhian ang kanyang ina. Labis na nalilito si Eun-jo at wala siyang mapaglalabasan ng kanyang galit. Kaya naman, ibinuhos na lang niya ang kanyang sama ng loob kay Eun-hee. Hindi rin nagpatalo si Eun-hee at direktang sumagot. Sinabi niya kay Eun-jo na palagi itong nagpapanggap na mataas ang kanyang posisyon, ngunit binabaliwala ang katotohanang nakalatag sa kanyang harapan. Tanging hawakan lang ni Eun-jo ang kanyang sarili, wala talaga siyang nakita. Ngayon lang niya napagtanto na ang kanyang pamilya at ang kanyang kasal ay pawang mga pandilin lang. Pagkaalis ni Eun-jo, saka lang napagtanto ni Eun-hee na medyo naging labis siya. Mabilis siyang tumakbo palabas at niyakap ang kanyang ate na nakaupo sa gilid ng kalsada at humahagulgol. Dinala ni Eun-hee si Eun-jo sa klinika ni Taeyang. Pagkatapos ng iniksyon, nawalan ng malay si Eun-jo. Nakita ni Taeyang na bihira siyang maging ganito kagalit, kaya tinanong niya si Eun-hee kung ano ang nangyari. Ngunit hindi sinabi ni Eun-hee ang totoo sa kanya. Matapos mabawi ang kanyang alaala, naghanap si Sang-sik ng nursing home. Nagkataon na nakita niya ang kanyang asawa at ang isa pang lalaki doon. Malinaw na inakala ni Sang-sik na ito ang tunay na ama ni Eun-jo at pinanindigan niya ang kanyang sarili. Dahil noong nakaraang taon ay sinusubaybayan niya ang kanyang asawa at nakita niyang malapit na magkasama sina Jin-suk at ang matandang lalaki sa sasakyan. Malungkot ang mukha ni Jin-suk at dali-dali niyang hinila ang kanyang asawa papasok sa silid ng pasyente. Lumabas na isa lang pala itong hindi pagkakaunawaan. Palihim na inaalagaan ni Jin-suk ang kanyang maisakit na kapatid na babae. Ang matandang lalaki ay asawa ng kanyang kapatid na babae. Alam ni Sang-sik na nagkamali siya, kaya nahihiya siyang yumuko. Matapos mawala sa loob ng isang linggo, sa wakas ay nagpakita na rin ang vice director. Talagang nakakabit siya sa isang parasito at hindi madaling makawala upang bumalik kay Eun-hee. Ngunit ang pag-asa ni Eun-hee ay ganap nang nawala. Sa nakalipas na isang linggo, hindi siya tinawagan ng kabilang partido. Palaging nagdududa si Eun-hee, nag-iisip ng malalim. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay nagpapagod sa kanya. Kaya nang magpakita ang vice director, muling nagmungkahi si Eun-hee na maghiwalay sila. Ngayong gabi, nagtipon ang buong pamilya, at ang tatlong magkakapatid at ang kanilang ina ay nagkakatinginan ng may pagkaalangan. Sa sandaling ito, umuwi ang kanilang ama at nakakagulat na kasama pa niya si Yang-sik at isa pang batang lalaki. Pagkapasok pa lang ni Sang-sik, idineklara niyang kamag-anak niya si Yang-sik. Lahat sila ay nagulat at hindi makapagsalita. Masakit na niyakap ni Jin-suk ang kanyang dibdib, hindi niya inakala na kayang-kaya ng kanyang asawa na iuwi ang kanyang anak sa labas. Ngunit hindi iyon ang totoo. Naalala ni Sang-sik ang isang tag-araw maraming taon na ang nakalipas, nagmamaneho siya ng truck pa uwi kasama ang kanyang anak na babae. Hindi niya inakala na sa gitna ng daan ay mabubundol niya ang isang bata, at ang batang iyon ay si Yang-sik. Lubos siyang kaawa-awa at ang tanging kamag-anak niya ay ang kanyang lola. Agad dinala ni Sang-sik si Yang-sik sa ospital at binayaran ang lahat ng gastusin sa ospital. Ngunit ang isa niyang paa ay hindi pa rin tuluyang gumagaling. Gayunpaman, kahit na ganoon, labis pa rin nagpapasalamat ang lola kay Sang-sik. Ito ang lalong nagpakonsensya sa kanya, at lihim siyang nagpasya na balikatain ang buhay ni Yang-sik at ng lola nito sa hinaharap. Dahil din sa pangyayaring ito, kaya nagsimulang magkamali ng akala si Jin-suk. Madalas siyang umuuwi ng gabi dahil gusto niyang makasama si Yang-sik sa kanyang paglaki. Ang kalahati ng kanyang sweldo ay nawawala rin upang tustusan siya. Nang lumaki si Yang-sik, naghanap din si Sang-sik ng trabaho para sa kanya, at ang kanilang malapit na ugnayan ay parang mag-ama. Hindi pinagsisisihan ni Sang-sik ang kanyang desisyon, siya ang may kasalanan kay Yang-sik. Ang ganoong pagbabayad puri ay likas lamang, at sa puntong ito ay hindi na mapakali si Ji-woo. Mula pagkabata ay hindi siya nakasama ng kanyang ama. Lumalabas na ang lahat ng oras nito ay ginugol sa pagbabayad puri kay Yang-sik. Napilitang sabihin ni Sang-sik kay Yang-sik na umalis muna, at pagkatapos ay pumasok siya sa silid upang aliwin si Ji-woo. Siya ay isang bata na may pag-unawa, bagamat siya ay nalungkot, mas lalo siyang naawa sa kanyang ama. Naisip niya na tiyak na napakahirap para sa kanyang ama na bayaran si Yang-sik sa buong buhay niya. Sa sala, nakita ni Eun-jo na walang masabi ang lahat, kaya tumayo rin siya at umalis.
Bago umalis, sinisi niya ang kanyang ama na hindi dapat balikat ang mga bagay na lampas sa kanyang kakayahan, na nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan at pag-aalala sa mga miyembro ng pamilya. Ang lamig ni Eunjo ay nagpasama ng loob kay Sang-sik, kaya't lihim siyang humingi ng tawad. Napansin ni Taeyang na hindi maganda ang pakiramdam ni Eunjo kamakailan, kaya personal siyang pumunta sa bahay nito para hintayin siya ngayong gabi. Ang kanyang pagmamalasakit ay nagpakilos kay Eunjo, at hindi niya sinasadyang naalaala ang kanyang nawalang anak. Kung nailuwal sana ito ng maayos, siguro ay kasing edad na ito ngayon ng anak ni Yang-sik. Sa pag-iisip dito, umagulgol si Eunjo sa pag-iyak. Labis siyang naghahangad ng isang tahanan, ngunit ang realidad ay napakalupit. Kinabukasan, prangkang sinabi ni Eunjo kay Taeyang ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Nakakatawa ang pakiramdam niya, akala niya ay tapat ang pagtrato sa kanya ng kanyang ama. Ngayon, tila dahil hindi siya tunay na anak kaya siya ganoon kaingat. Tulad ng pagmamalasakit ni Taeyang sa kanya. Ang pagmamalasakit ay hindi nangangahulugang kamag-anak, kundi dahil lamang sa pakiramdam ng pagkakasala. Pagkatapos siyang harapin, muling nagmungkahi si Eunjo na maghiwalay sila, gustong tapusin na ang peking kasal na ito. Pagkatapos ay tinawagan niya si Chan-hyuk, gustong makipagkita at makipag-usap sa kanya. Masayang pumayag si Chan-hyuk. Siya ay kasalukuyang pumipirma ng kontrata sa kumpanya ni Eun-hee. Si Eun-hee, na nakaupo sa tapat niya, ay patuloy na nagpahayag ng paghanga. Ang isang estranghero tulad ni Chan-hyuk ay malapit nang maging pinakamalapit na kamag-anak ng tatlong magkakapatid. Ngunit seryoso siyang nagsabi na mabuti ang pakikitungo niya kina Eunjo at Ji-woo. Ang dahilan ay dahil sila ay mga kamag-anak ni Eun-hee at siya ang pinakamahalaga kay Chan-hyuk. Ang mga pagpapahayag na ito ay nagpagulo sa loob ni Eun-hee. Hindi pa niya nasasabi kay Chan-hyuk na naghiwalay na sila ng vice director. Hindi rin niya sinabi na sa totoo lang ay may nararamdaman pa rin siya para sa kanya sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ngayong gabi nang makipagkita si Chan-hyuk kay Eunjo, sinabi nito na may gusto si Eun-hee sa kanya noon. Natawa si Eunjo habang sinabing si Eun-hee ang pangalawang anak sa pamilya at mula pagkabata ay sanay na siyang magmasid sa reaksyon ng ibang tao. Sa pag-ibig, kung sa tingin niya ay walang patutunguhan ang kanilang relasyon, sisikapin niyang pigilan ang sarili at magtakda ng hangganan. Laking gulat ni Chan-hyuk. Matapos magpaalam kay Eunjo, agad siyang pumunta sa bar para hanapin si Eun-hee. Umupo ang dalawa at binalikan ang kanilang mga alaala noong bata pa sila. Nang si Eun-hee ay 20 taong gulang, nanalo siya ng isang literary award sa probinsya. Noong panahong iyon, dumating si Chan-hyuk sa bulwagan upang kunan ang kanyang unang larawan. Naaalala pa rin ni Eun-hee ang eksena noong araw na iyon. Sa ilalim ng puno ng ginggo sa huling bahagi ng Taglagas, nag-usap sila buong gabi. Kung kailangan niyang iranggo ang pinakamagagandang araw sa kanyang buhay, ang araw na iyon ay tiyak na magiging numero 1. Inamin ni Eun-hee na nagkaroon siya ng damdamin kay Chan-hyuk noon, iniisip na ang gabing iyon ay isang lihim na sa kanilang dalawa lamang. Kinabukasan, sadyang nagpaganda si Eun-hee upang makipagkita sa kanya. Ngunit natuklasan niya na ipinagyabang na ni Chan-hyuk sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang pagtanggap ng award kahapon at ang kanyang pagkuha ng litrato kay Eun-hee. Ito ang ganap na nagpalamig sa puso ng dalagita, iniisip na walang romantikong pagtingin si Chan-hyuk sa kanya. Kaya umatras siya at nagpatuloy na maging kaibigan ni Chan-hyuk. Nang marinig ito, bigla siyang nalito, hindi niya namalayan na nawala pala ang pag-ibig. Lumalabas na mula noon, palaging may gusto si Chan-hyuk kay Eun-hee. Matapos malaman ang tungkol sa pagitan ng kanyang asawa at ni Yang-sik, nagpa siya si Jin-sok na personal na hanapin si Sang-sik. Hindi pa rin niya mapatawad ang kanyang asawa sa pagtatago nito sa kanya. Dahil ang pananahimik ni Sang-sik ay hindi lamang nagpahirap sa kanya, kundi nagdulot din ng paghihirap at pagdududa sa kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Si Sang-sik ay medyo hindi makapaniwala, kinuwestiyon si Jin-sok na mayroon ding tinatago sa kanya. Halimbawa, noong kasal ni Eunjo, dumating din sa eksena ang tunay niyang ama na nagpapatunay na nakikipag-ugnayan pa rin siya sa kabilang panig. Nang marinig ito, galit na inihagis ni Jin-sok ang melokoton sa mesa sa sahig. Hindi niya kailanman naisip ang ganoong bagay at hindi niya gagawin iyon. Kinuwestiyon ni Jin-sok si Sang-sik kung ano talaga ang nangyari ng araw na iyon. Nang marinig ang pangungusap na ito, bumalik ang kanyang pag-iisip sa araw ng kasal ni Eunjo. Si Sang-sik ay nakasuot ng suit na hindi magkatugma, nakatayo sa harap ng pintuan upang salubungin ang mga bisita. Ang mga magulang ni Taeyang ay parehong edukado, si Jin-sok ay isang estudyante sa universidad, ang mga bisita ay napakagalang at disente. Ito ang naging dahilan ng pagkadama ni Sang-sik ng pagiging mababa, kaya pumasok siya sa banyo at naghugas ng mukha. Nang bumalik siya at nakita si Jin-sok na nakikipagtawanan sa ibang lalaki, naisip ni Sang-sik na iyon ang tunay na ama ni Eunjo. Ngunit sa totoo lang, ang kabilang panig ay isang ordinaryong bisita lamang. Dahil sa pagiging mababa, inakala ni Sang-sik na ang ama ni Eunjo ay mahusay din tulad ng iba at hindi magulo tulad niya. Nagbuntong hininga si Jin-sok, hindi inaasahan na ang ganoong katawa-tawang bagay ay nagpapabigat sa loob ni Sang-sik sa loob ng maraming taon. Ito ay parehong pag-aaksaya ng oras at nawawala ng tiwala sa isa't isa. Sa kabutihang palad, naghiwalay na sila at ang mga nakaraang hindi pagkakaunawaan at sama ng loob ay tinangay na ng hangin. Pagkaalis ng bahay, patuloy na nakatira si Sang-sik at Yang-sik sa silid sa construction site.
Ngayon, nagdala si Eunhee ng ilang gamit upang bisitahin siya, nag-imprenta ng isa pang kopya ng kanilang kasal na larawan, at pagkatapos ay dinala ito sa kanyang ama. Pinuri ni Sang-sik ang kanyang anak na babae na mainit ang puso tulad ng kanyang ina, habang si Eunju ay may ugali tulad niya kaya't lubos siyang nadismaya, nakikita na patuloy na itinuturing ng ama si Eunju bilang kanyang sariling anak na babae. Biglang nakadama si Eunhee ng kaunting pagkadismaya, bagaman hindi siya galit sa kanyang ama, naniniwala pa rin siya na mali ang pagtatago nito ng ganoong bagay. Dapat ay nagtutulungan ang pamilya sa hirap at ginhawa, sinabi ni Sang-sik na natatakot siyang makulong, at sa panahong iyon ay hindi niya na kayang suportahan ang pamilya. Iiwan siya ni Jin-suk, at nang marinig iyon, sumagot si Eunhee, hindi ganoon ang nanay. Tumango si Sang-sik, ngayon lang niya nalaman, lahat ay sanhi ng kanyang kawalan ng tiwala sa sarili, dahil sa pakiramdam na hindi siya karapat-dapat sa kanyang asawa, kaya't hindi siya tiwala na handa itong magtiis kasama niya. Biglang napagtanto ni Sang-sik na kahit maraming taon na silang magkasama ng kanyang asawa, wala siyang alam tungkol sa iniisip nito. Gustong makita muli ni Sang-sik ang kanyang asawa, kaya ginamit niya ang paksa ng kanyang pagiging ginto bago mawala ang kanyang alaala upang yayain itong lumabas. Sinabi niya kay Jin-suk na noong una ay pakiramdam niya ay napakainapi niya, buong buhay niya ay matuwid at mabait, masipag, mapagmahal sa asawa at mga anak, ngunit hindi man lang siya pinapansin ni Jin-suk at ng mga bata. Noong gabing iyon, hindi maintindihan ni Sang-sik ang kanyang iniisip, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Eunju. Ang pagmamalasakit ng kanyang anak na babae ay nagpainit sa kanyang puso, at ang kanyang intensyon na magpakamatay ay nawala. Itinago ni Sang-sik ang sleeping pills at nais na simulan ang isang bagong buhay, ngunit sa kasamaang palad ay nadulas siya at nahulog sa bangin. Walang sinabi si Jin-suk at pilit na tinanggap ang paliwanag na ito. Humingi ng tawad si Sang-sik sa kanyang asawa, talagang napakahirap para sa kanya na tiisin ang kanyang pabago-bagong ugali. Narinig ni Eunju na mula ng diretsahang ibahagi ng kanyang mga magulang ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan at maginhawang maghiwalay, nagsimula si Ji-woo na walang pakialam sa pamilya, lalo na ayaw niyang kausapin ang kanyang ina. Buong araw na iniiwasan ang kanyang mga responsibilidad, malinaw na mayroon siyang pinagdadaanan. Ayaw makita ni Eunju ang ganitong hitsura ng kanyang nakababatang kapatid, kaya kusang loob siyang pumunta sa opisina ni Chan-hyuk upang hanapin siya. Sa ilang masasakit na salita, napaiyak ni Eunju si Ji-woo na pinipigilan siyang maging bata habang buhay. Kung siya ay nasa hustong gulang na, kailangan niyang malaman kung paano managot at kailangan niyang intindihin at alagaan ang kanyang ina. Gusto ni Eunju na gawin ito ni Ji-woo dahil malapit na siyang umalis sa bahay na ito. Hindi siya tunay na anak ni Sang-sik at ayaw niyang itago ang lihim na ito magpakailanman. Sa sandaling umalis si Eunju, natural na kailangang panagutin ni Ji-woo ang responsibilidad. Pagkaalis ni Eunju, akmang tatawagan na niya ang kanyang ama upang sabihin ang sitwasyon nang bigla niyang nakita ang tawag mula sa kabilang linya. Kasabay nito, tinawagan din si Eunhee. Sa harap ng opisina, nakita niya ang kasamahan ni Chan-hyuk. Ang babaeng kasamahan na ito ay matagal nang mailihim na pagtingin kay Chan-hyuk, ngunit hindi ito sineryoso ni Chan-hyuk. Nakita ng kasamahan ang larawan ni Eunhee sa wallet ni Chan-hyuk at nahulaan niyang ito ang taong mahal niya. Kaya't medyo inggit siya, sinadya niyang pukawin si Eunhee, ipinapakita na lubos niyang naiintindihan si Chan-hyuk. Sinabi pa niya kay Eunhee na palagi itong humihingi ng payo sa kanya tungkol sa pag-ibig. Medyo nagulat si Eunhee, muling ibinunyag ni Chan-hyuk ang kanilang mga sikreto sa iba, tulad ng dati. Labis na nanlumo si Eunhee nang pumasok siya sa silid, sinasadya niyang iwasan ang tingin ni Chan-hyuk. Matapos gawin ang kanyang kalokohan, nakadama ng pagkabalisa ang babaeng kasamahan, nag-atubili sandali at sa huli ay sinabi pa rin kay Chan-hyuk na lihim niyang tiningnan ang kanyang telepono. Ito ang dahilan kung bakit niya nalaman na nag-uusap sila tungkol sa pag-ibig. Ngayon, nang makita niya si Eunhee, nakapagbitaw siya ng di sinasadyang salita. Napagtanto ni Chan-hyuk ang pagiging seryoso ng problema at agad na gustong magpaliwanag kay Eunhee. Ngunit ngayong gabi, nagtipon-tipon siya at ang kanyang mga kasamahan, kaya hindi niya ito sinagot. Hanggang sa matapos ang pagtitipon ay sa pilitan silang nagkita at galit na tumakbo si Chan-hyuk upang ipahayag na tapos na ang kanilang pagkakaibigan. Natigilan sandali si Eunhee ngunit hinabol pa rin si Chan-hyuk. Hinila niya si Chan-hyuk at tinanong kung bakit ito nakikipagputol ng ugnayan sa kanya. Ayaw ni Eunhee na mawala ang pinakamahalagang kaibigan tulad ng 5 taon na ang nakalipas. Sumagot si Chan-hyuk, sinabi ng mga matatanda na mas matalik na magkaibigan, mas kailangan nilang magrespetuhan. Bagaman naramdaman niyang mali ito, hindi niya rin naman maitatanggi ang prinsipyong iyon. Ang ginawa ni Eunhee ngayon ay lubos na walang paggalang na nagpagalit sa kanya. Kaya't nagpa siya si Chan-hyuk na wakasan ang pagkakaibigan na ito. Nang marinig ito, labis na hindi sumang-ayon si Eunhee. Kinuwestiyon niya si Chan-hyuk dahil isiniwalat nito sa kanyang kasamahan ang lihim sa pagitan nilang dalawa. Iyon ba ang tinatawag na paggalang? Ngunit hindi nagpaliwanag si Chan-hyuk, diretsahan niyang sinabi na siya ay isang tao na hindi marunong magtago ng lihim. Pagkatapos, lumingon siya at umalis, at nanatili si Eunhee sa kinatatayuan niya ng matagal, labis na hindi mapakali. Sa sandaling ito, ang taong pinakagusto niyang pagsabihan at pagtiwalaan ay si Eunju. Ngunit kahit anong tawag niya, hindi sumasagot si Eunju sa telepono. Walang nagawa si Eunhee kundi tawagan si Taeyang.
Dito lang niya nalaman na ang ama niya ay pumunta sa bahay ngayong gabi para ibalik ang savings account ni Eunju. Humingi rin siya ng tawad dahil noong bata pa siya ay abala siya sa paghahanap buhay at nakalimutan niyang alagaan ang kanyang pamilya. Nang makita ni Eunju ang savings account, muli siyang nawala ng kontrol at nagsimulang umiyak. Bagaman hindi niya binibigkas, dama niya ang sinseridad at pagsisisi ng kanyang ama. Nagpapatunay ito na hindi siya kailanman itinuring na miyembro ng pamilya. Dahil si Sang-sik ay hindi kailanman nakadama ng kahihiyan kay Eunhee. Nang gabing iyon, pagkaalis niya sa bahay ni Eunju, nakita niya na nakatayo pa rin ang kanyang asawa sa ibaba. Sa sandaling ito, hindi pa rin naiintindihan ni Sang-sik kung bakit umiiyak si Eunju. Hanggang sasabihin sa kanya ni Jin-suk. Sa katunayan, alam na ng tatlong magkakapatid na hindi tunay na anak ni Sang-sik si Eunju. Sa sandaling ito lang niya nalaman at biglang nanakit ang kanyang mga mata. Mahal na mahal ni Sang-sik si Eunju, kaya't labis siyang nasaktan. Natatakot siyang putulin ni Eunju ang kanilang relasyon pagkatapos niyang malaman ang katotohanan. Ayaw ni Sang-sik na mawala ang anak na babae na ito. Nagdala si Eunhee ng isang bag ng beer sa bahay ni Eunju at diretsahang sinabi kay Taeyang na doon siya matutulog ngayong gabi. Hindi ito pinansin ni Taeyang, pinayuhan lamang si Eunju na huwag uminom ng sobra. Binuksan ni Eunhee ang lata ng beer at sinabi kay Eunju na naghiwalay na sila ni Chan-hyuk. Nagpakita pa rin si Eunju ng malamig na ekspresyon at ang kanyang mga salita ay napakamalamig na nagpaalala kay Eunhee na huwag asahan na aaliwin niya ito. Gaano man kalaki ang problema para sa kanya, wala itong kinalaman kay Eunju. Tumango si Eunhee, alam niya rin ito, ngunit hindi niya alam kung bakit. Sa tuwing nalulungkot siya, ang unang naiisip niya ay si Eunju, marahil ito ay dahil talaga sa pagmamahalan ng pamilya. Sa likas na ugali, gusto niyang umasa sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Nang gabing iyon, magkatabi ang magkapatid sa iisang kama, at si Eunhee ay parang pandikit na kapit kay Eunju. Kahit itulak siya palayo, ayaw niyang bumitaw, at sa huli ay napilitan si Eunju na sumuko. Magkayakap silang nakatulog. Kinabukasan, pinuntahan ni Hyosuk si Eunju para sabihin na malapit na siyang pumunta sa New Zealand kasama ang kanyang kasintahan. Pagkatapos magpaalam kay Hyosuk, agad na inanyayahan ni Eunju si Taeyang na lumabas at ibinalita sa kanya ito. Si Taeyang, na laging kalmado, ay biglang napaluha at maging ang kanyang kamay na may hawak na baso ng alak ay nagsimulang manginig. Nang gabing iyon, marami siyang ininom at umuwi lamang pagkatapos siyang lasing na lasing. Pagkapasok pa lang niya sa pinto ay nakita na niya ang kanyang biyanang babae na naghihintay doon, gustong pag-usapan ang tungkol sa diborsyo. Hindi pa nakita ng biyanang babae ang kanyang anak na ganoon. Sinabi ni Eunju sa kanya na ang lalaking gusto ni Taeyang ay kasama ng iba at siya ay nasiraan ng loob. Gayunpaman, pagkatapos marinig ito, nagpakita ang biyanang babae ng komplikadong ekspresyon. Pinayuhan siya ni Eunju, kung talagang mahal niya si Taeyang, tanggapin niya ang tunay nitong pagkatao. Kung si Eunju nga ay nagsisikap na tanggapin siya, bakit hindi magawa ng kanyang biyanang babae? Sa kabilang banda, matagal na nag-isip si Sang-sik, at sa huli ay nagpa siya pa ring ituring si Eunju na kanyang anak. Hanggat hindi sasabihin ni Eunju ang totoo, magpapanggap siyang walang alam. Bukod pa rito, nagpa siya rin si Sang-sik na kalimutan ang lahat ng kanyang alaala sa loob ng ilang dekada. Magpapanggap siyang nasa edad 22 pa rin at buong tapang naliligawan muli si Jin-suk. Pagkatapos noon, araw-araw ay gumagawa si Sang-sik ng dahilan upang yayain si Jin-suk na lumabas at magsaya upang maibalik ang kanilang magandang nakaraan. Nang malaman ng babaeng kasamahan na siya ang dahilan ng paghihiwalay ni Chan-hyuk at Eunhee, labis siyang nakonsensya. Sinabi niya kay Jo na iparating kay Eunhee na siya ang lihim na nagbasa ng telepono ni Chan-hyuk at hindi ito si Chan-hyuk ang nagsabi. Nang malaman ito ni Eunhee, lalo siyang nagpursige na makipagbalikan kay Chan-hyuk. Bukod sa pagpapadala ng mensahe araw-araw, personal din siyang nagdala ng pagkain sa opisina nito. Dahil sa pagsisikap ni Eunhee, nagkaayos din sila sa huli. Pagkatapos noon, diretsahan niyang ibinahagi na nang muli niyang makita si Chan-hyuk matapos ang 5 taon ng kawalan ng komunikasyon, hindi niya maiwasang makaramdam muli ng damdamin. Kaya naman, sinamantala niya ang pagkakataon na makipag-date sa Vice President at tinanong si Chan-hyuk tungkol sa problema niya sa pag-ibig, na ang layunin ay pigilan ang kanyang sarili at magtakda ng malinaw na hangganan. Para lang makipagkaibigan sa kanya, alam ni Eunhee na labis siyang nagsumikap para hindi maging kasintahan ni Chan-hyuk. Medyo nalungkot si Chan-hyuk, malinaw na gusto nila ang isa't isa, bakit kailangan pang pigilan ang kanilang sarili? Tungkol dito, hindi rin maipaliwanag ni Eunhee, marahil ay dahil pakiramdam niya ay naiintindihan siya ng kabilang panig tulad ng isang miyembro ng pamilya, kaya hindi angkop na maging magkasintahan. Ngayon, muling inanyayahan ni Sang-sik ang kanyang asawa na lumabas. Bumili siya ng isang bungkos ng sariwang bulaklak at ninisyan lang nila ang isa't isa, parang bagong magkasintahan. Nang sa wakas ay naging berde ang ilaw para makatawid sila, nagmamadali si Sang-sik patungo sa kanyang asawa nang bigla siyang nahilo at nawalan ng malay. Lubos na nag-alala si Jin-suk, mabilis na humingi ng tulong sa mga nagdadaan upang dalhin siya sa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri, sa kabutihang palad ay wala siyang problema. Ngunit nakonsensya si Sang-sik dahil nasira niya ang kanilang date at nagsimula rin siyang mag-alala sa kanyang kalusugan. Dahil sa pag-aalala, nagpa siya siyang magpa-check up ulit sa isang malaking ospital.
Sumang-ayon si Sang-sik, basta't huwag lang ipaalam sa mga bata ang resulta. Kapag nagkasakit ang mga magulang, labis na mabibigatan ang mga bata. Ang date ngayong araw ay hindi naging kasing saya ng dati. Kinagabihan, habang inihahatid ang kanyang asawa pa uwi, inaliw pa ni Sang-sik si Jin-sok na huwag nang mag-isip pa. Si Ji-woo, na nagtatago sa isang kalapit na palumpong, ay nasaksihan ang eksenang ito at biglang sumaya. Sa wakas ay nalaman niyang ang taong kinakasama ng kanyang ina ay ang kanyang ama. Agad niyang ipinagbigay alam ang magandang balitang ito sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid na babae. Gayunpaman, parehong abala sina Eunju at Eunhee sa ibang mga bagay at walang silang ganang magdiwang kasama si Ji-woo. Si Eunju ay abala sa pagproseso ng kanyang diborsyo kay Taeyong, habang si Eunhee naman ay sinusubukang unawain si Chan-hyuk. Dahil dati, tinanong siya ni Ji-woo kung alam ba niya kung bakit ayaw ni Chan-hyuk kumuha ng driving license. Nang marinig ito, nablangko ang isip ni Eunhee. Ngayon niya lang napagtanto na kahit alam niyang walang lisensya si Chan-hyuk, hindi niya kailanman naisip ang dahilan sa likod nito. Alam ni Chan-hyuk ang lahat ng sikreto ng kanyang pamilya, ngunit walang sinuman ang nagpakita ng interes sa mga sikreto nito. Isang araw, biglang dumating ang Vice President para hanapin si Chan-hyuk. Nagpunta sila sa isang espesyal na lugar ng pagdidate, naglakad at nag-usap sa kagubatan. Sinabi ng Vice President kay Chan-hyuk na noong bata pa siya, pumunta siya sa Amerika at nanirahan sa bahay ng mga kamag-anak. Napakahirap para sa kanya na makibagay sa buhay sa isang banyagang lupain. Sinisi ng Vice President ang kanyang mga magulang dahil hindi sila nagtanong ng opinyon at basta na lang siya itinulak sa landas na hindi niya gusto. Inaliw siya ni Chan-hyuk, sa totoo lang, ganyan talaga ang mga matatanda, madalas nakakawalang gana. Ngumiti ang Vice President at sinabing napakagaan talagang kausap si Chan-hyuk. Marahil ang ilang tao ay ipinanganak upang makinig sa mga problema ng iba. Sa sandaling iyon, tinanong ng Vice President si Chan-hyuk, ano ang pinakakinamumuhian ni Eunhee? Sumagot si Chan-hyuk, marahil kinamumuhian niya ang pakiramdam ng pagkamuhi sa isang tao. Napabuntong hininga lang ang Vice President pagkarinig nito, sa pag-aakalang marahil ay kinamumuhian din siya ni Eunhee. Dahil bago umalis ang kanyang kasintahan ay sinadya nitong pukawin si Eunhee. Sinabing noong gabi bago sila maghiwalay ay napakalapit pa rin nila. Sinadya nitong inggitin si Eunhee. Isang araw pagkatapos ng trabaho, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon ang Vice President na kausapin si Eunhee. Sinabi niyang nakita niya si Chan-hyuk noong weekend at nalaman din niyang kinamumuhian ni Eunhee ang pakiramdam ng pagkamuhi sa isang tao. Natatakot ang Vice President na kabilang din siya sa mga kinamumuhian ni Eunhee. Ngunit sumagot si Eunhee na hindi niya ito kinamumuhian dahil hindi naman niya pinaniniwalaan ang mga sinabi ni Soyang. Kaya walang galit. Nararamdaman ni Eunhee na ang isang relasyon na nagsimula at nagtapos ng maayos ang pinakaperpektong pagtatapos para sa isang paghihiwalay. Nang marinig ito, gumaan din ang loob ng Vice President. Para sa kanya, ito rin ang pinakamahusay na resulta. Pagkatapos magpaalam, sinimula ni Eunhee na abalahin ang kanyang sarili. Ito ay ang pag-aalaga at pag-unawa sa buhay ni Chan-hyuk. Nais ni Eunhee na ituring siya ni Chan-hyuk na kanyang pinagtataguan ng sama ng loob at sabihin sa kanya ang lahat ng kanyang mga problema. Ngayon, umuwi si Eunju sa bahay ng kanyang ina at nais niyang sabihin sa kanya ang kanyang desisyon na makipagdiborsyo dahil sa takot na masaktan ang kanyang ina. Partikular na tinawag ni Eunju si Eunhee upang pakalmahin ang kapaligiran. Nang marinig ito, agad na bumili si Eunhee ng maraming beer at dinala ito. Marahil dahil madalas siyang nakikipag-date kay Sang-sik nitong mga nakaraang araw, kaya mas maganda ang kalooban ni Jin-sok kaysa dati. Nakita siyang masaya ng kanyang ina, hindi talaga makapagsalita si Eunju. Pagkaraan ng ilang sandali, umuwi din si Ji-woo at nakita ang tatlong magkakapatid na masayang nagtatawanan. Nagsimula ng mangulila si Jin-sok sa kanyang asawa. Sa masayang kapaligiran na ito, ang tanging kulang ay ang presensya niya. Kinabukasan, pumunta siya sa ospital kasama ang kanyang asawa para magpa-check up. Bago pumasok sa klinik, para mabawasan ang tensyon ni Sang-sik, iminungkahi ni Jin-sok na magkumpisal sila sa isa't isa. Sinabi niya na sa buong buhay niya ay hindi niya kailanman binalak na iwan ang kanyang asawa. Sa edad na 22, nang mag-propose si Sang-sik, ipinangako niya na magiging isang mabuting ama. Mula noon, nahumaling na si Jin-sok sa kanya. Ang damdaming ito ay hindi nagbago hanggang ngayon. Nagpasalamat si Jin-sok sa pangako at pag-aalaga ng kanyang asawa na nakatulong sa kanyang mahiyain noon upang magkaroon ng masayang buhay ngayon. Ang mga salita ng kanyang asawa ay nagpaluha kay Sang-sik. Akala niya ay nagmamahal siya ng isang panig kay Jin-sok sa buong buhay niya. Lumalabas na pareho silang may damdamin sa isa't isa. Nang marinig ito, mayroon ding gustong sabihin si Sang-sik sa kanyang asawa. Sa totoo lang, ang kanyang mga naunang pagdududa ay sanhi ng kawalan ng tiwala sa sarili. Hindi talaga kinamumuhian ni Sang-sik ang sinuman, kundi galit siya sa kanyang sarili dahil hindi niya matugunan ang mga inaasahan. Sa puso ni Sang-sik, si Jin-sok ay isang diwata na bumaba sa lupa, habang siya naman ay isang maliit na magsasaka na nagtago ng damit ng diwata. Kaya't napilitan siyang manatili sa mundo bilang kanyang asawa. Kung tutuusin, hindi pa rin siya karapat-dapat sa kanya. Ngayon, nag-i-exam si Chan-hyuk para sa kanyang driving license. Nang malapit na siyang pumasa, isang mag-ina na malapit sa kanya ang umakit ng kanyang atensyon. Nawala ng kontrol si Chan-hyuk at direktang minaneho ang kotse sa labas ng linya.
Tumakbo si Eun-hee para salubungin siya, na ang orihinal na intensyon ay magpatawa upang pagaanin ang kapaligiran. Ngunit napagtanto niya na hindi ito ang tamang oras, dahil mukhang labis na nalungkot si Chan-hyuk. Dinala ni Eun-hee si Chan-hyuk pauwi. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, isiniwalat ni Chan-hyuk ang tungkol sa kanyang pamilya. Ang dahilan kung bakit siya natatakot magmaneho ay dahil ilang taon na ang nakalipas. Habang nag-i-exam siya sa pagmamaneho kasama ang kanyang ina, bigla siyang nakarinig ng balita na naaksidente ang kanyang kapatid. Mula noon, nawalan na ng ngiti sa pamilya ni Chan-hyuk. Ang mga taong nakakaalam ng dahilan ay inakala na tinatanggihan niyang kumuha ng lisensya dahil sa pagpanaw ng kanyang kapatid. Gayunpaman, ang tunay na kinatatakutan ni Chan-hyuk ay isang partikular na lugar sa test site. Dahil doon nagsimula ang kanyang kalungkutan. Matapos marinig ang kwento ni Chan-hyuk, umiyak si Eun-hee at niyakap siya ng mahigpit. Nang umalis siya, sinabi ni Chan-hyuk na kapag narinig niya ang kanyang lihim, ay kailangan niyang manatili sa kanya habang buhay. Kahit na bilang magkaibigan lang. Dahil hindi pa nasasabi ni Eun-ju sa kanyang ina ang tungkol sa diborsyo, kusa nang nagpunta si Taeyang ngayong gabi upang magkumpisal. Nagmamadaling umuwi si Eun-ju. Sa huli, lumuhod si Taeyang sa harap ng kanyang biyenang babae at sinabi ang desisyon ng mag-asawa na maghiwalay. Labis na nasaktan si Jin-suk at mahigpit na kinuwestiyon kung ano talaga ang dahilan. Mayroon ba siyang ibang babae sa labas? Sumagot si Taeyang na sa simula ay pinili niyang magpakasal sa isang taong may parehong pag-iisip dahil sa galit niya sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon nalaman niya, pinahahalagahan pala ni Eun-jo ang pamilya. Kaya ayaw niyang sayangin ang oras nito, gusto niyang makahanap ito ng magmamahal sa kanya at magsimula ng bagong buhay. Masakit na hindi makapagsalita si Jin-suk, tahimik lang na lumuluha at hinimas ang kanyang dibdib. Ngunit pagkatapos kumalma, sinuportahan pa rin niya ang desisyon ng kanyang anak. Si Eun-jo ay isang responsableng bata. Kung sinabi niya ito, siguradong pinag-isipan niya itong mabuti. Kailangan ba niyang tulungan itong kausapin ang ama? Maingat na tinanggihan ni Eun-jo ang tulong ng kanyang ina, pipili siya ng araw para personal na sabihin sa ama. Pagkaraan ng ilang araw, muling isinama ni Eun-jo si Eun-hee papunta sa construction site ng ama. Nang makarating doon, naglalaro si Sang-sik sa anak ni Eun-sik. Sa pagkakita sa dilapidated na tirahan na ito, labis na nalungkot si Eun-jo. Sinabi niya sa kanyang ama na gamitin ang pera sa savings card para umarkila ng kondominium dahil kung walang makakakita ay malulungkot din alam ni Sang-sik na hindi niya kayang kalabanin ang kanyang anak. Kaya pumayag na lang siyang maghanap ng silid bukas. Kasabay nito, sinabi rin niya kay Eun-jo ang tungkol sa kanyang biyolohikal na ama. Alam na alam ni Sang-sik ang pag-ugali ng kanyang anak na seryosong iniimbestigahan ang lahat hanggang sa dulo. Kaya hindi siya nag-alala tungkol sa paghahanap nito sa kanyang biyolohikal na ama. Ang pag-uusap ng mag-ama ngayong araw ay puno rin ng init at damdamin. Hindi pa rin masabi ni Eun-jo sa kanya ang tungkol sa kanyang diborsyo. Nararating na ang diborsyo ni Eun-jo at Taeyang, at natapos na rin ang ilang bagay na kailangang ayusin. Dinala ni Eun-jo ang mga gamit sa klinika para isauli kay Taeyang, at sabay ring pinaalalahanan ito na huwag nang manloko ng iba tulad niya. Nang paalis na sana siya, biglang tumawag ang biyenan niya, at nagpunta silang dalawa sa isang bar. Umaasa ang biyenan niya na itago ni Eun-jo ang dahilan ng kanilang diborsyo, at huwag sirain ang reputasyon ni Taeyang dahil sa galit sa kanyang dating kayabangan. Malugod na pumayag si Eun-jo at sinabing ang paghingi ng tawad na gusto niya ay nabayaran na ni Taeyang. Lumuhod pa nga ito sa harap ng kanyang ina para humingi ng tawad. Nang marinig ito, napaiyak ang biyenan niya at lubos na naintindihan ni Eun-jo ang nararamdaman nito. Paghunahuna nga ang pagpangayo og pasailo usa ka butang a kinahanglan buhaton sa iyang ugangan nga babaye. Apan dili niya gusto nga dawaton ang sekswalidad sa iyang anak, busag gibug-atan kini siya. Ang resulta sa medical nga eksaminasyon ni Sang-sik nagpakita og tumor sa ulo, nga nanginahanglan dayon nga operasyon. Ang magtiayon parehong nang hilakhuman makadungog ni ini, aron si Sang-sik makapahuway ug makaayo, ug dili na magtrabaho og sobra. Nakahukom si Jin-suk nga ibaligya ang paborito nga sakyanan ni Sang-sik, ug miado siya sa kumpanya sa transportasyon ug milingkod sa lingkuranan sa driver. Dito nahimutang ang daghang personal nga gamit ni Sang-sik, nga daw usa ka laing kalibutan nga dili niya gusto nga mahibal-an ni bisan kinsa. Gilibot ni Jin-suk ang mga libro sa sakyanan ug nakit-an ang usa ka notebook gikan sa departamento sa neurology. Umiiyak at nagtatampo si Sang-sik araw-araw. Natuklasan ni Jin-suk na ang kaligayahan at kalungkutan ay palaging nagbabago, tanging ang pagkayamot sa sarili lang ang nananatili. Habang tumatanda, lalong lumalala ang self-pity ni Sang-sik, mas naging mahina at sensitibo siya. Ang mga walang habas na pagkilos ng kanyang pamilya ay nagpagalit din sa kanya. Sa katagalan, tuluyang natrap si Sang-sik sa isang spera ng pagkamuhi sa sarili. Sa huling pahina, isinulat niya na umaasa siyang makapahinga ng payapa. Sa kabilang banda, matapos ayusin ang problema sa biyenan, bigla niyang sinabi na nakita niya ang mga magulang ni Eun-jo sa ospital. Mukhang mayroon silang na-diagnose na sakit base sa kanilang mga ekspresyon. Labis na nagulat si Eun-jo, agad niyang pinakiusapan si Taeyang na tulungan siyang suriin ito, pagkatapos ay pinaalam kay Eun-hee. Ngunit sa mismong sandaling ito, gumawa ng matapang na bagay si Ji-woo.
Lihim siyang umalis ng Korea nang hindi nalalaman ng sinuman, pumunta sa ibang bansa para hanapin ang kanyang kasintahan. Bago sumakay ng eroplano, kinausap lang ni Ji-woo si Chan-hyuk at sinabing matagal na siyang gustong umalis ng bahay. Sinabi ni Chan-hyuk ito kay Eun-hee na sa una ay nagulat, pagkatapos ay nalungkot na iniisip na hindi talaga nagkakaintindihan ang kanilang pamilya. Ngayon lang niya nalaman na may kasintahan pala si Ji-woo at gustong umalis ng bahay. Kakakagawa lang ni Sang-sik ng operasyon, nagmamadaling pumunta sa ward sina Jin-suk at ang dalawang magkapatid para bumisita, ngunit pagdilat pa lang ng kanyang mga mata ay agad na siyang nawalan ng malay. Ang heart rate monitor ay nagbigay ng senyales ng panganib at ang kanyang tibok ng puso ay humihinto. Pagkatapos ng ilang sandali ng resuscitation, nailigtas ang buhay ni Sang-sik at inilipat sa isang espesyal na silid para sa pagsubaybay. Bago pa muling magmulat ng mata si Sang-sik, gusto niyang makita ang kanyang pamilya, ang kanilang presensya ang nagbibigay sa kanya ng motibasyon upang patuloy na mabuhay. Naghihintay din si Chan-hyuk sa lobby ng ospital. Matapos makumpirmang ligtas ang ama, pagod na lumapit si Eun-hee at sumandal sa kanyang dibdib. Pagkatapos magpahinga, hinawakan niya ang kamay ni Chan-hyuk at iminungkahi na pansamantala silang maging magkasintahan dahil marami pa rin siyang pinagdadaanan ngayon at labis niyang kailangan ang kalinga at pag-comfort ni Chan-hyuk. Tumango siya, sa katunayan, napansin ng kasamahan ni Ji-woo na matagal na itong gustong umalis ng bahay at nagbigay pa ito ng ilang mahalagang pahiwatig. Ayon sa salaysay ni Ji-woo, magkaklase sila ng kanyang kasintahan. Pagkatapos nilang magkita muli, nagka-love affair sila online sa loob ng ilang panahon, bago pa man umalis ng bansa, binentahan pa ni Ji-woo ng pera ang kanyang kasintahan. Ang dalawang impormasyong ito ay tila hindi maganda at inakala pa ni Chan-hyuk at Eun-hee na naloko si Ji-woo. Patuloy na ina-update ng kasamahan ang sitwasyon niya at nahanap pa ang social media account ng kasintahan. Ilang araw pagkatapos noon, biglang nawala ang account ng babae at napalitan ng impormasyon ng ibang tao. Napabuntong hininga si Chan-hyuk, mukhang naloko nga si Ji-woo. Pagkatapos niyang magsalita, biglang nakatanggap ng tawag sa ibang bansa ang kasamahan, si Ji-woo mismo ang tumatawag para humingi ng tulong. Alam niyang nagkamali siya, hindi niya kayang sabihin sa kanyang mga ate, kaya humingi na lang siya ng tulong sa kanyang kasamahan. Agad na nilipat ni Chan-hyuk ang pera kay Ji-woo, sinabihan siyang bumili ng tiket ng eroplano, pabalik ng bansa, at mabilis na bumalik si Ji-woo na bitbit ang kanyang bagay. Naisip na ni Eun-hee ang mga salita para pangaralan ang kanyang kapatid, ngunit nang makita niya ang malungkot nitong mukha, hindi niya natiis na pagalitan ito. Kahit ang pinakamalamig na si Eun-jo ay hindi rin nakapagsalita ng masakit na salita, pinayuhan lang si Ji-woo na huwag sabihin ito sa kanilang mga magulang at tandaan na umalis siya ng bansa para sa trabaho. Hindi nagtagal si Ji-woo, agad siyang pumunta sa ospital para bisitahin ang ama, pinilit niyang umiti at pumasok sa silid para yakapin ang kanyang ama, ngunit komplikado ang ekspresyon ng kanyang ina. Lumabas na bago umalis ng bansa, sumulat si Ji-woo ng paalam na liham para sa kanyang ina at dalawang ate. Ang mga draft na liham ay nakabaluktot at nakakalat sa tabi ng kama, at nang nililinis ni Jin-suk ang silid, hindi sinasadya niyang napulot ang mga liham na iyon. Pagkabukas niya para basahin ang nilalaman, kahit na ilang maikling pangusap lamang ito, naunawaan na niya ang iniisip ng kanyang anak. Sinabi niya na gusto niya ng kalayaan, ayaw niyang mamuhay ng mahirap tulad ng kanyang ama. Sa orihinal, bumili si Ji-woo ng alahas para sa kanyang ina at dalawang ate, at pagkatapos niyang umalis ay magpapadala siya ng mga regalo at paalam na liham sa kanila. Sino ang mag-aakala na hindi pa nakakarating ang express delivery? Naloko na pala siya kaya kailangan niyang bumalik sa bansa. Pagkatapos bumalik ni Ji-woo, patuloy na nalulungkot si Jin-suk. Ang ilang pangusap sa liham ay parang kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Ang mag-asawa ay naghirap sa buong buhay nila para sa kanilang mga anak, ngunit ang resulta ay naging mga kontrabida sila sa kanilang paningin. Naramdaman ni Jin-suk na hindi siya makatarungan, sinabi niya sa kanyang asawa, ang mundo nilang dalawa mula ngayon ay sila lang, huwag nang magtiis dahil sa pag-aalala sa mga bata. Tumango si Sang-sik. Hanggat desisyon ng kanyang asawa, susundin niya ito. Pagkatapos magdesisyon na hindi na magtiis, sinabi ni Jin-suk sa kanyang asawa ang tungkol sa diborsyo ni Eun-woo at pag-alis ni Jae-ho sa bahay, at tinawag din ang mga bata pa uwi, naghahanda para sa isang prangkahang pag-uusap. Pagka-uwi ng tatlong magkakapatid ay agad nilang napansin ang hindi pangkaraniwang kapaligiran. Pagkaupo, naunang nagsalita si Jin-suk, tinanong kung ano ang definisyon ng pamilya para sa bawat isa. Wala sa kanilang tatlo ang nakasagot. Nagpatuloy si Jin-suk, sa mga taon na nagkaroon ng alitan si Eun-hee kay Eun-woo at umalis sa bahay, labis siyang nag-alala araw-araw. Ano ba talaga ang nangyari sa kanilang dalawa at ano ang mga pinagtataguan nila? Bago maghiwalay, hindi man lang siya kinausap ni Eun-woo. Nang malaman niya ang resulta, pinilit lang niya ang sarili na tanggapin na ang ginawa ni Jae-ho ang pinakamasakit. Palagi siyang walang pakialam at walang iniisip, inaalagaan at pinoprotektahan ng kanyang ina. Ngunit sa huli ay kinamuhian niya ang bahay na ito. Hindi niya pinahahalagahan ang pagpapalaki ng kanyang mga magulang, at ngayon lang nalaman ni Jin-suk na ang dapat niyang gawin ay hindi ang makipaghiwalay sa kanyang asawa, kundi ang putulin ang ugnayan sa mga walang utang na loob na anak na ito. Kung ano nga ba ang definisyon ng pamilya, kahit siya mismo ay hindi na rin alam. Nang marinig ito, lumuhod si Jae-ho na umiiyak at nagmamakaawa ng tawad sa kanyang ina.
Naramdaman din ni Sang-sik na hindi patas ang nangyayari sa kanyang asawa at ipinahayag na paalisin si Jae-ho sa bahay. Ngunit pinigilan siya ni Jin-suk, sinabing hindi niya palalayasin si Jae-ho dahil siya rin ay pinapalayas noon. Ang pakiramdam na iyon ay talagang napakasakit. Nang taong iyon ay pinatalsik si Jin-suk dahil sa pagbubuntis at di nagtagal ay lumipat ang pamilya ng kanyang lola sa ibang bansa kaya wala nang kamag-anak si Jin-suk sa Korea. Ang mga damdaming hindi mo alam kung kanino ibabahagi ito ang tunay na pakiramdam ng pag-alis sa bahay na nagiging dahilan ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan na malayong malayo sa kalayaan na nasa isip ni Jae-ho. Wala siyang naiintindihan, ngunit madali niyang nasasaktan ang kanyang pamilya. Lahat sila ay tahimik na nakikinig kay Jin-suk. Sa totoo lang, bawat bata ay minsan ang nag-isip na umalis sa bahay. Napagod si Eun-ju sa responsibilidad sa pamilya, at ayaw ni Eun-hee na mamuhay na laging inaalala ang reaksyon ng ibang tao. Gusto palagi ni Jae-ho na maisakatuparan ang kanyang pangarap na kalayaan, ngunit ang mga dahilang ito ay napakadali. Hindi nila kailanman inisip ang damdamin ng kanilang ina, paano siya mamumuhay, magiging masaya at malaya ba siya. Ginamit niya ang kanyang kabataan para isulat ang sagot para sa kanila. Kahit na mahirap ang buhay at hindi maganda ang relasyon, ang bigat ng pamilya ay talagang hindi simple tulad ng iniisip nila. Pinunasan ni Jin-suk ang kanyang mga luha, dinala ni Eun-hee ang cake. Una, binabati niya ang kanyang ama sa paglabas niya sa ospital. Kinagabihan, pagkaalis ng mga bata, sinabi niya sa kanyang asawa na maghanda siyang ibenta ang truck dahil sa kalusugan nito. Nang makita ang kanyang asawa na nag-aalala sa kanya araw at gabi, pumayag si Sang-sik na ibenta ang kotse. Bago ibenta, pumunta siya sa kumpanya ng transportasyon at umupo sa kotse na kasama niya sa loob ng maraming taon. Ang mga lihim na hindi niya masabi sa kanyang asawa at mga anak ay nakatago lahat dito. Ang kotse ay tila isa pang buhay ni Sang-sik, kasama ang kanyang pinakamahina at pinakasensitibong bahagi. Ngayon, habang papasok si Chan-hyuk sa trabaho, hindi sinasadya niyang nadaanan ang lugar kung saan sila ni Eun-hee ay nagkahawakan ng kamay at naglakad hanggang umaga. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang pagmamahalan na parehong may espesyal na kahulugan para sa kanila. Tinawagan ni Chan-hyuk si Eun-hee para magkita sila. Pagkatapos maghiwalay ni Eun-hee at ng vice presidente, nag-resign din siya. Di nagtagal, muling nakita ni Eun-hee si Kyung-ok. Sa totoo lang, bago mag-resign, alam na ng lahat sa kumpanya ang tungkol kay Eun-hee at sa vice presidente. Akala ni Eun-hee, si Kyung-ok ang nagbunyag, ngunit sinabi nito na kapag nagmamahal ka ng isang tao, kahit ang mga mata mo ay nakakapagsalita. Ang mga mata ng vice-presidente ang nagbunyag sa kanya. Ngayong nagkita silang muli, may ilang salita din si Kyung-ok na gustong sabihin kay Eun-hee. Kung titingnan mula sa pananaw ng isang tagalabas, madalas na maingat si Eun-hee sa mga taong hindi niya gusto, ngunit napakakomportable naman niya sa mga taong mahal niya. Ang pangungusap na ito ay nagpamulat kay Eun-hee. Kaya kinagabihan, pagdating niya sa lugar ng kanilang date ni Chan-hyuk, agad na sinabi ni Eun-hee ang salitang isaranghay. Hindi lang iyon ang sinabi niya, kundi pati na rin ang pag-ibig niya mula 30 taon na ang nakakaraan ay inamin niya lahat. Medyo nagulat si Chan-hyuk, ngunit pagkatapos niyang magising sa katotohanan, agad siyang lumapit kay Eun-hee, isinuot ang singsing na inihanda niya sa kamay nito at sinabing imahal kita. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang mainit na halik. Pagkatapos ng diborsyo, inilaan ni Eun-hee ang sarili sa kanyang karera. Nag-arkila siya ng opisina at naghanda na magbukas ng sarili niyang workroom. Habang abala siya sa trabaho, mabilis na lumitaw sa tabi niya ang isang lalaki. Siya si Lot Suli na nagkaroon ng damdamin para kay Eun-hee noong nag-i-intern pa lang siya sa kumpanya nito. Medyo magkapareho ang kanilang personalidad at napakamainit ang kanilang pakikitungo sa ibang tao. Nang malaman ang balita ng diborsyo ni Eun-hee, mas lalong naging agresibo si Lot Suli. Nararamdaman din ni Eun-hee ang damdamin ng kabilang partido. Ngunit pansamantala ay gusto niyang panatilihin ang distansya sa mga lalaki. Ngayon, pag-uwi ng dalawang magkapatid, biglang iminungkahi ni Eun-hee na gusto niyang makita ang kanyang biyolohikal na ama. Hindi nagtago si Jin-suk at agad na sinabi ang address nito. Sinundan ni Eun-hee ang address patungo sa isang art gallery. Lumabas na ang kanyang biyolohikal na ama ay isang sikat na pintor. Nang makilala niya si Eun-hee, malamig niyang ipinahayag ang kanyang pananaw. Umaasa siyang huwag na sanang manghimasok si Eun-hee sa kasalukuyan niyang pamilya. Silang dalawa ay mag-ama lamang sa biyolohikal na paraan at wala nang anumang kaugnayan. Estranghero, naiintindihan din iyon ni Eun-hee. Gusto lang niyang ulitin ang kanyang pangalan. Naisip ni Eun-hee na dapat alaman lang ng kanyang biyolohikal na ama ang kanyang pag-iral. Pagkatapos magsalita, agad na umalis si Eun-hee nang walang pag-aalinlangan. Isang magandang araw, inimpek ni Jin-suk ang kanyang bagahe at umalis ng bahay tulad ng ginawa niya noong 22 siya. Sinusuportahan din ni Sang-sik ang desisyong ito. Nakita na niya ang listahan ng mga kagustuhan ng kanyang asawa at alam niyang marami pa itong gustong gawin, ngunit kinailangan niyang ipagpaliban ang mga ito para alagaan ang mga bata. Umaasa lang si Sang-sik na maging masaya si Jin-suk. Sa ganoon, sa bahay na wala ang kanyang ina, pilit na iniaakma ng ama at ng tatlong magkakapatid ang kanilang sarili sa sitwasyong ito. Naaalala lang nila siya minsan, hindi nila alam kung paano na ang ina ngayon.
Isang taon ang lumipas, at ngayon ay pumunta si Eunwoo sa beach para hanapin si Taehyung, at nagkwento tungkol sa kanyang buhay na parang magkaibigan lang sila. Pansamantala ay wala pa rin kasintahan si Eunwoo, ngunit bukas na ang kanyang puso na tanggapin si Atty. Lee bilang kaibigan. Nagtanong si Taehyung tungkol sa kalagayan ng kanyang mga magulang at ni Eunhee, hindi pa rin niya nababago ang dating paraan ng pagtawag. Hindi pinansin ni Eunwoo dahil dati naman silang pamilya. Umaasa pa rin siyang maging masaya si Taehyung dahil naging bahagi siya ng kanyang pamilya. Alam din ni na Eunwoo at Ji-woo ang tungkol sa pagmamahalan ni na Eunhee at Chan-hyuk. Isang araw, tinawagan ni Ji-woo ang kanyang dalawang ate at si Chan-hyuk, ipinahayag na nakatuklas siya ng isang sikreto. Nakita raw niya ang kanyang mga magulang na nagvi-video call at mukhang malapit nang bumalik ang ina. Tama nga ang hula ni Ji-woo, di nagtagal, bumalik na si Jin-suk sa bahay na dala ang kanyang bagahe. Masigla niyang dinala ang mga damit na may disenyong Hawaiian para sa buong pamilya, ibinahagi ang magagandang tanawin na nakita niya. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ni Eunhee ang kanyang ina na ganoon kasaya. Bumalik sa normal ang buhay at ang personalidad ni Sang-sik ay nanatili sa edad na 22. Araw-araw ay magbibigay siya ng isang pumpo ng bulaklak sa kanyang asawa. Ngayon, nagpadala ng mensahe ang ama sa group chat ng pamilya, umaasang makakapaglakbay silang lahat ng magkasama. Agad na nag-usap ang tatlong magkakapatid, walang gustong maunang tumanggi. Medyo nalungkot si Sang-sik nang walang sumasagot. Sa sandaling iyon, nagpadala ng mensahe si Jin-suk na nagsasabing magkasama tayong pumunta, kahit na walang oras na magkasama, kahit na hindi nagkakaintindihan ay ayos lang. Pamilya pa rin tayo. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood ng buong video. Paalam at muling magkita-kita sa susunod na mga episode sa channel.